master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 781 hanggang 790. Kabanata 781, bakit nahihirapan ang mga babae sa ibang babae? Knox Ridge, pumunta at tingnan kung nasaan si Aaron Jackson. Gonzales City, Central Hospital. Sa isang mataas na antas ng ward. Kinuwiwi ni Burl Radcliffe ang kanyang kamay patungo sa Knox Ridge. Okay. Agad na kinuha ni Knox Ridge ang kanyang telepono at tumakbo patungo sa koridor. Dad, close ba kayo ni Aaron Jackson? Si Kella Radcliffe, nang makita ang eksenang ito, ay nagtaas ng kanyang kilay at nagtanong. Sa ngayon, halos sigurado na siya. Ang taong nakahiga sa kanyang harapan ay hindi niya ama. Hindi siya makapaniwala na kayang magbago ng ganito kalaki ang isang tao. Parang stranger lang. Walang telepathy kahit ano. Hehe, nung wala ka dito, swerte ni Mr. Si Jackson ang nag-aalaga sa akin. Speaking of which, dapat talaga magpasalamat tayo sa kanya ng maayos. Nakangiti si Burl Radcliffe, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pintuan. At sa ward, medyo balisa rin ang nurse na kanina pa nakatayo. Sinabi ng mga tao sa labas na si Aaron Jackson ay lumabas sa negosyo, mag-isa. Pumasok si Knox Ridge. Hawak ang telepono, hindi makalusot sa cellphone niya, walang sumasagot. Nagtanong-tanong ako, nakatanggap daw ng tawag si Kella tapos kinausap si Aaron Jackson about something. Ganun ba? Nilingan ni Burl Radcliffe ang kanyang ulo, tumingin kay Kella, kaninong tawag iyon? Sa isang kaibigan. Nagkunwari si Kella na parang walang nangyari, tinatanong lang ako ni Aaron Jackson kung kailan babalik si Julius Reed, gusto niyang sunduin siya sa airport. Tila si Aaron Jackson ay malamang na nasa malubhang problema. Dahil ang kanyang sariling ama ay maaaring hindi maging totoo, hindi banggitin si Aaron Jackson. Kailangan niyang tulungan si Julius Reed na maantala ang oras. Ibigay mo sa akin ang telepono, tingnan ko. Iniunat ni Burl Radcliffe ang kanyang kamay, medyo malamig ang kanyang tono. Balisa, at hindi mapalagay. Bakit, tatay, hindi ka magaling, dapat ay nagpapagaling ka, at iwasang tumingin sa iyong telepono. Dumampot si Kella ng mansanas, malapit na itong balatan. Ipakita kay Dad ang iyong call log. Nagbigay ng senyales si Burl Radcliffe, at mabilis na sumugod si Knox Ridge. Bilis, ilabas mo yung phone mo. Agad siyang bumalik sa dati niyang makulat na ugali. Mom, bakit ang harsh mo sa akin? Bahagyang kumunot ang noo ni Kella, medyo hindi nasisiyahan, bakit kailangan mo ang phone ko? Kayong dalawa, bakit kakaiba kayo ngayon? Itigil mo na ang kalokohan. Hindi na nagsalita pa si Knox Ridge, diretsyong inabot ito para agawin ito, gusto itong makita ng tatay mo, kaya dalian mo itong ilabas. Sinasadya mo bang mabagal, ano bang problema mo? Hindi, pribado ko ang telepono, kasal na ako ngayon, anong karapatan mong tingnan ito? Hindi rin nagpatinag si Kella. At nagsimulang magpumiglas ang dalawa para sa telepono sa loob ng ward. Ibigay mo dito. Sinamantala ang kaguluhan, hinawakan ni Burl Radcliffe ang telepono, sabay kurot sa hinlalaki ni Kella para i-unlock ito. Tay, ibalik mo yan. Sampal. Akmang tatayo na si Kella, sinampal siya ni Knox Ridge sa mukha. Gusto mo bang galitin ang iyong ama hanggang mamatay? Galit na sigaw niya. Mom, sinaktan mo ba ako? Tinapal ni Kella ang mukha, hindi makapaniwalang nakatingin kay Knox Ridge. Hindi siya makapaniwala na ang Knox Ridge ay gagawa ng karahasan sa bagay na ito. At ang puwersa ay napakalakas. Kailangan mo bang pahirapan ang iyong ama? Sa halip na makaramdam ng hindi nararapat, si Knox Ridge ay naging mapagmataas, nadagdagan ba ang iyong init ng ulo pagkatapos ng paglalakbay sa kabisera? Hindi sumagot si Kella bagkus ay diretsyong nakatingin sa kanya. Minsan, talagang nagdududa si Kella kung siya ba talaga ang biological daughter ni Knox Ridge.
Ano ang sinabi sa iyo ni Julius Reed sa telepono? Sinuri ni Burl Radcliffe ang call log, ang kanyang mukha ay mabagsik. Sabi niya, ngumisi si Kela, puno ng disappointment ang mukha. Pagtingin kay Burl Radcliffe sa kama ng ospital, sinimulan niya, sinabi niya na babalik siya ng huli, sinabihan si Aaron Jackson na huwag magmadali sa airport. Yun lang. Kumunot ang noo ni Burl Radcliffe, imposible. Kung iyon lang, hindi na sana umalis si Aaron Jackson ng mag-isa. Sunduin si Julius Reed, tiyak na magdadala siya ng mga tauhan at magmaneho ng isang fleet. Sabihin mo sa akin, kung ano ang eksaktong sinabi ng tawag sa telepono, bilasan mo at sabihin. Hinimok ni Knox Ridge mula sa gilid. Mas lalo siyang nag-aalala. Yun lang ang masasabi ko. Kung hindi ka naniniwala, tumawag at magtanong. Walang pakialam na tumalikod si Kela Radcliffe, nang walang sabi-sabi. Anak, kausapin mo ang iyong ama. Nang makitang nabigo ang isang mahirap na diskarte, mabilis na inilipat ni Burl Radcliffe ang kanyang paninindigan at nagsimulang maglaro ng family card. Ngayon lang, maaaring naging malupit sina nanay at tatay, at ngayon ay humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Masayang inabot niya ang mobile phone kay Kela. You know, Otis Radcliffe is coming on strong, very scary. I only feel safe with Aaron Jackson protecting me. Ngayong nawawala siya, ano ang gagawin natin kung dumating si Otis Radcliffe para manggulo? Tama ang tatay mo. Tumanggo si Knox Ridge sa gilid. Ikaw babae, kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad. Lalo siyang naging balisa. Ang deal ay nabigo, hindi isang sentimo ang kinita. Kung ito ay nagtrabaho, 10-10 milyon. Sapat na para sayangin niya habang buhay. Nanay, mahigit 20 taon na akong nabuhay, at ito ang unang pagkakataon na narinig kong sinabi mo na tama si tatay. Lumingon si Kela Radcliffe, na may ngiti na hindi masyadong ngiti, hindi ko talaga napansin na napaka-accommodating mo. Ang kakayahang makipagtulungan sa pekeng Burl Radcliffe ay nangangahulugan na ang Knox Ridge ay dapat na alam. Nasaan ang tunay niyang ama noon? Kinasusuklaman niya. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong puot. Anong ibig mong sabihin? Ipinatong ni Knox Ridge ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, itinuro si Kela, magsalita ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging pisikal. Iniisip niya ang milyon-milyong mawawala, siya ay galit na galit. Sige at pindutin mo. Walang pakialam na sinabi ni Kela Radcliffe, darating ang eroplano ni Julius Reed sa Gonzales City sa loob ng 1 oras. Yun lang ang alam ko, wala na akong ibang alam. 1 oras, ha? Inilabas ni Burl Radcliffe ang isang cellphone mula sa ilalim ng unan, mabilis na nag-type ng mensahe. Dad, sinong ka-text mo? Casual na tanong ni Kela Radcliffe. Matanda Victor. Sa kalagitnaan ng pangungusap, biglang nagbago ang ekspresyon ni Burl Radcliffe. Niloloko mo ba ako? Malamig niyang sinabi, Knox Ridge, ilayo mo siya. Matapos ipadala ang mensahe, nahiga si Burl Radcliffe sa hospital bed at ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga. Samahan mo ako pauwi. Si Knox Ridge, na natanggap ang kanyang mga tagubilin, ay agad na sinunggaban si Kela. Whoosh! Noon lang, nagmumula sa labas ng pinto ang ingay. Anong nangyayari? Binuksan ni Burl Radcliffe ang kanyang mga mata, ang kanyang kanang kamay ay umaabot sa ilalim ng kama, inilabas ang isang nakatagong kahon ng armas. Titingnan ko ito. Tumanggo ang nurse sa loob ng kwarto at mabilis na lumabas. Sino ka? Paglabas niya ng silid, nakita niya ang mga lalaking nakahandusay sa buong koridor, mga lalaki ni Aaron Jackson. At ang tanging nakatayo ay isang babae. Naka-high heels ang babae, napakaikling palda, at pink na short sleeve na pang-itaas. Medyo malamig noong unang bahagi ng tagsibol, ang gayong kasuotan ay tiyak na avant-garde. Isang tipikal na kaso ng pagpili ng fashion kaysa sa init. Isang babae. Inilabas ni Cosmo ang lipstick sa kanyang bulsa, marahang inilapat sa kanyang labi. Mga babae, bakit pahihirapan ang ibang babae? Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang lipstick sa harap. Swish. Pagkatapos ay tumakbo siya pasulong. Whoosh. Iniwasan ng nurse ang lipstick, ngunit isang malakas na sipa ang ginawa niya sa balikat. Napaatras ng ilang hakbang ang buong katawan. Nakipaglaro ng husto sa akin. Shriep, hinubad ng nurse ang kanyang uniforme, at nakita ang isang itim na leather jacket sa ilalim.
Sabay bunot ng dalawang maiikling espada sa bewang niya. Ang babaeng may hawak na espada ay hindi maganda. Pinahit ni Cosmo ang kanyang leeg at biglang sumulpa at pasulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 982, ang totoo at pekeng Burl Radcliffe Whoosh. Dalawang bahid ng malamig na liwanag ang dumaan. Naramdaman na lamang ng batang nurse ang pagkalabo sa kanyang paningin nang ang kanyang kalaban ay naging anino at nawala sa isang iglap. Siya ay isang dalubhasa sa kanyang sarili, ngunit ngayon, sa isang direktang paghaharap, hindi man lang niya makita ang ibang tao. Ang kanyang panloob na pakiramdam ng kahihiyan ay hindi matiis. Lalo na't babae rin ang kalaban niya. At mas maganda pa sa kanya. Whoosh! Nang hinahanap ng batang nurse ang kanyang kalaban, bumaba si Cosmo mula sa langit. Klang! Nang maramdaman ang panganib na paparating, ang batang nurse ay tumawid sa kanyang mga kutsilyo at malakas na nilaslas ang kanyang ulo. Ngunit nang ang mga talon ng bakal ay tumama sa ilalim ng mataas na takong, lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Pumalakpak. Ang batang nurse ay sumuray-suray at bumagsak sa lupa. Tumayo ka, ate. Marahang kinawit ni Cosmo ang kanyang daliri, hindi man lang ako gumamit ng anumang puwersa, at nahulog ka. Kumikislap ang pangungutya sa kanyang mga mata nang maglabas siya ng bagong tubo ng lipstick sa kanyang bulsa at marahang inilapat sa kanyang mga labi. Sa tingin mo ba, naglalagay ako ng lipstick nang walang ingat dahil nasira ang makeup ko? Pinisil ni Cosmo ang kamay niya, pinutol ang lipstick sa kalahati. I'm just showing off my cosmetics. 30,000 ang halaga ng lipstick na ito, pero isang beses ko lang nagagamit. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang sulok ng kanyang bibig at pinitik ang lipstick gamit ang kanyang kanang kamay. Whoosh! Naglaslas ang batang nurse gamit ang kanyang kutsilyo. Smack! Tumama ang lipstick sa mukha niya na nagpahid sa makeup ng batang nurse. Ikaw maliit na babae, tumayo ka. Walang kompromiso si Cosmo, kung hindi, mawala ka lang. Pumunta ka sa impyerno. Galit na galit sa kahihiyan, ang batang nurse ay tumalsik na may parang isda na pitik. Whoosh! Whoosh! Ang mga talon sa kanyang mga kamay ay walang tigil na tinadtad, tulad ng mga fan na umaalingaw-ngaw. Whoosh! Pinalaya si Cosmo. Nabangga ang kanyang mataas na takong sa talam, na sinundan ng panibagong sipa. Snap! Sumando sa dingding ang batang nurse. Nabali na ang leeg niya. Humph! Matapos ayusin ang kanyang damit, itinulak ni Cosmo ang pinto ng sick room. Whoosh! Tumunog ang isang hidden weapon box. Ang kupido na pumutok sa katawan ni Cosmo, na tumama sa salamin ng koridor ng ospital. Anong problema? Medyo hindi siya nasisiyahan, gumamit ako ng nakatagong kahon ng sandata sa unang pagkikita natin. Umuwi ng isa pang hakbang pasulong. Bumangon na si Burl Radcliffe mula sa pagkakahiga, habang ang nakatagong kahon ng sandata ay nakadikit sa kokote ni Kela Radcliffe, pumutok agad ang ulo niya. Ang Knoxridge ay nagyelo sa lugar, natakot. Mr. Radcliffe, baka, whoosh, tumunog ang hidden weapon box. Nabali ang binti ni Knoxridge, at lumuhad siya sa lupa sa matinding paghihirap. Sabihin kay Julius Reed na dalhin ang Divine Dragon Tripod para ipagpalit sa kanya, o kung hindi. Dati kasing banayad ng isang mapagmahal na ama, si Burl Radcliffe ngayon ay malamig ng inisyon, kung wala ang Divine Dragon Tripod, halika at kunin ang kanyang bangkay. Alam ko na, nagsalita si Kela Radcliffe sa matinding paghihirap, hindi kita ama. Nanay, nasaan ang tatay ko? Siya ay nasa bingit ng isang breakdown. Huwag magpanik. Iniabot ni Cosmo ang isang kamay, senyales kay Kela Radcliffe na huwag kabahan, ang iyong tunay na ama, ay lilito sa lalong madaling panahon. Nang marinig ang pangungusap na ito, nagningning ang pag-asa sa mga mata ni Kela Radcliffe. Alam niyang hindi magsisinungaling si Cosmo sa kanya. Matagal nang magkasama ang dalawa araw at gabi, at naging parang magkapatid na sila. Bagaman, palaging gusto ni Cosmo na tawagin siyang master's wife. Talagang minaliit namin si Julius Reed. Malamig na sinabi ni Burl Radcliffe. Ngunit kapag hawak ko si Kela Radcliffe, kung maglakas loob kang sumulong, nasa one-way na daan ka patungo sa kamatayan. Nagpanik na siya. Wala si Aaron Jackson, at hindi alam ang kinaroroonan ni Julius Reed. Higit sa lahat, masyadong kakaiba ang babaeng nasa harapan niya.
Nasaan si Malcolm? Malakas na tanong ni Burl Radcliffe. Ang kanyang mga mata ay patuloy na iniskan ang koridor. Ngayon lang ang batang nurse. Itinuro ni Cosmo ang kanyang likuran at sinabing may mahinang ngiti, wala na. Ikaw. Inilipat ni Burl Radcliffe ang bibig ng nakatagong kahon ng sandata at muling pinalitaw ang mekanismo. Whoosh! Tumunog ang hidden weapon box. Bumagsak si Cosmo bilang tugon. Haha, kahit gaano ka katigas, kaya mo bang malampasan ang isang dart? Nang makita ito, hindi mapigil ang tumawa si Burl Radcliffe. Maging si Kela Radcliffe ay kinilig sa kanyang puso. Ngunit sa susunod na sandali, tumayo ng tuwid si Cosmo. Sa kanyang kamay, hinawakan niya ang isang dart. Huhuli ng dart gamit ang mga kamay. Halos lumabas ang mga eyeballs ni Burl Radcliffe sa kanilang mga socket. Ngunit, naranasan niya ang mga malalaking kaganapan, agad niyang pinatatag ang kanyang damdamin. Itinaas ng isang kamay si Kela Radcliffe na may nakatagong kahon ng armas, habang ang isa naman ay naglabas ng cellphone. Dumating na ang masamang intensyon. Sa isang mabangis na babae na gumagawa ng isang hakbang, ang gulo ay dapat na sumunod. Kailangan niyang ipaalam sa matandang Victor. Ito ay kinakailangan upang maghanda ng maaga. Mistress, minsan pinagbuti ng aking amo ang mga karayom sa pagbuburda para sa akin, dapat alam mo kung ano ang gagawin, tama. Dahan-daang ibinuka ni Cosmo ang kanang kamay at mahinang sinabi. Alam ko, sagot ni Kela Radcliffe. Ang lihim na pamamaraan ng Cosmo ay personal na itinuro ni Julius Reed. Matapos kilalanin ang isa't isa, tinulungan din siya ni Julius Reed na mapabuti ito. Sa bahay, madalas mag-practice si Cosmo sa dingding. Kung gayon, magsisimula na ako. Pinaikit ni Cosmo ang kanyang mga mata at sinabi sa isang matalas na boses, "Duck your head." Swish! Sa sumunod na sandali, napuno ng mga pilak na karayom ang kalangitan. Si Burl Radcliffe ay walang oras upang mag-react, ang kanyang mga daliri ay halos mag-trigger ng mekanismo. Ang mga pilak na karayom ay dumaan sa buhok ni Kela Radcliffe, ipinako siya ng husto sa mukha. Thud! Matigas na nahulog si Burl Radcliffe sa kama. Kamatayan sa pamamagitan ng dugong nagtatakip sa lalamunan. Huwag mo akong patayin. Pagkatapos ng maikling katahimikan, umalangaw-ngaw sa kwarto ng ospital ang hiyawan ni Knoxbridge. Kela, tingnan mo kung sino ito. Muling itinulak ang pinto sa silid ng ospital. Si Burl Radcliffe, nanginginig, pumasok. Tatay. Sigaw ni Kela Radcliffe habang sumusugod. Anak ko. Hinawakan ni Burl Radcliffe ang kanyang anak na babae, puno ng paghihirap ang boses nito. Nag-aalala ako sa'yo, okay ka lang ba? Marahan niyang hinawakan ng kamay ang mukha ni Kela Radcliffe, tumanggo at sinabing, good. Okay lang basta okay ka lang. Mr. Radcliffe, hindi ka ba nasa? Si Knoxbridge, nang makita ang totoong Burl Radcliffe, ay nakalimutan na ang sakit sa kanyang binti. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Ang aking kasosyo. Narinig ni Burl Radcliffe ang tawag, dahan-daang itinulak si Kela, at naglakad papunta sa Knoxbridge. Nasugatan. Itinuro niya ang dumudugong binti ni Knoxbridge. Mabilis. On Omicron, Omicron. Dalhin mo ako sa doktor ngayon din, Mr. Radcliffe. Bilasan mo. Nasasaktan ako ng sobra. Patuloy na umiiyak si Knoxbridge. Smack. Nang walang babala. Isang sampal ang ibinigay ni Burl Radcliffe sa kanyang mukha. Ikaw you're a broken bar, Mr. Radcliffe. Ikaw. Natigilan si Knoxbridge. Tinapan niya ang kanyang mukha, nanginginig habang itinaas ang kanyang kamay, itinuturo si Burl Radcliffe, you dare hit me. Smack! Isa pang sampal. Tao ka rin ba? Si Burl Radcliffe ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, na paulit-ulit na tinutusok ang kanyang sugat, mas masama ka pa sa hayop. Kahit na ang mga tigre ay hindi kumakain ng kanilang mga anak, paano mo maibebenta ang iyong anak na babae ng ilang milyon lamang? Mr. Radcliffe. Namumula sa galit ang mga mata ni Knoxbridge habang sumisigaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Napakasakit ng pagsuntok sa sugat niya. Smack! Ang ikatlong suntok. Hinawakan ni Burl Radcliffe ang buhok ni Knoxbridge, pilit na idiniin ang kanyang ulo sa lupa, I damn well dare to kill you. Whoosh! Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko. Whoosh! Isa pang strike. Napasigaw si Knoxbridge sa matinding sakit. Mr.
Radcliffe, nagkamali ako. Mali. Wala kang ginawang mali. Akin ang pagkakamali. Bakit pa kita pinakasalan? Whoosh! Si Burl Radcliffe ay hindi na ang henpecked na asawa. Hinawakan niya ang ulo ni Knoxbridge, walang humpay na binasag ito sa lupa. Ang bawat tao'y may kanya-kanyang limitasyon. Ang limitasyon niya ay si Kela Radcliffe. Mr. Radcliffe, nagkamali ako. Puno ng dugo ang mukha ni Knoxbridge, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Isang takot na nagmula sa kaibuturan. Sapat na iyon. Ang intensyon ng aking Panginoon ay ipagpatuloy ninyong lahat ang charade na ito habang lihim kitang pinoprotektahan, at tayo ay mangingisda. Tinakpan ni Cosmo ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay, tumalikod, at nagsalita. Mabuti. Dahan-daang tumayo si Burl Radcliffe, huminga ng malalim. Para pakalmayan ang sarili. Hanggat mahuli natin ang mga taong nang-aapi sa aking anak, handa akong mamatay para dito. Pagkatapos magsalita, kinaladkad niya ang bangkay mula sa kama ng ospital at inihiga ang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 983, ang mundo ng mayaman ang gabi ay tahimik at walang laman, ang mga lansangan nito ay desyerto. Ngunit para sa maraming lugar ng libangan, nagsisimula pa lang ang nightlife. Bilang pinakamalaking entertainment center ng Gonzales City, ang Bronze Sparrow Terrace ay bihirang makakita ng mga bisita sa araw. Alas 8 pa lang ng gabi ay tunay na nagbukas ang mga pinto nito para sa negosyo. Hanggang sa pagsikat ng araw ay isa-isang umalis ang mga bisita. Gabi-gabi ng pagsasaya, nalulunod sa manipis na ulap ng kalasinggan at ginto. Sa sandaling iyon, isinuot ni Julius Reed ang maskara ni Aaron Jackson, na dinala sina Terry Moore at Karen sa pasukan ng Bronze Sparrow Terrace. Mr. Reed, ang eksenang ito, parang pamilyar. Si Terry Moore, na sumusunod na malapit sa likuran, ang mga kamay na may kumpiyansa sa kanyang mga bulsa, ay dinala ang hangin ng isang amo. Siya ay likas na matipuno, at ngayon ay nakaitim na tank top, ang kanyang kahanga-hangang figure ay hindi mapag-aalinlanganan. Mula sa malayo, naglabas siya ng aura ng pangangibabaw. At dahil sa mura at sobrang laki ng plastik na gintong kadena mula kay Karen sa kanyang leeg, lalo siyang nagmukhang amo. Damn you Terry Moore, bakit palagi kang tumitingin sa relo mo? Sinusuri ito bawat minuto, maaari bang lumipad ang oras? Si Karen, na may suot na cap, ay nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. Anong alam mo? Itinaas ni Terry Moore ang kanyang braso, binigyan ito ng mahinang pag-iling. Sa ilalim ng liwanag ng Bronze Sparrow Terrace, ang kanyang Rolex ay kumikinang ng husto kaya halos hindi maimulat ni Karen ang kanyang mga mata. Nagkukunwari akong tinitingnan ang oras, ngunit sa totoo lang, gusto ko lang na mapansin mo ang bagong Rolex sa aking palso. Pash, show off. Itinuwid ni Karen ang kanyang cap na may hinanakit ngunit hindi nakasagot. Si Terry Moore ay mayaman lang. Parehong nagtatrabaho para sa parehong Leocadia family. Ang kanilang mga sweldo ay may malaking pagkakaiba. Para sa iyong kaarawan, bibigyan kita ng purong gintong takip. Bumalik si Terry Moore sa kanyang malayong kilos, mahinang bumubulong. Birthday ko lang kahapon. Bahagyang kumunot ang noo ni Karen, kaya kailangan kong maghintay ng isa pang taon. Kung ngayon ang iyong kaarawan, tiyak na hindi ko sinabi iyon. Habang casual silang nag-uusap, naglakad na papasok si Julius Reed ng may malalaking hakbang. Si Terry Moore ay nagmamadaling humabol. Boss. Nang makitang suot ni Julius Reed ang maskara ni Aaron Jackson, mabilis na yumuko ang staff ng Bronze Sparrow Terrace. Magandang makita ka, boss. Nang marinig ng iba ang pagbati, agad silang pumila sa porma sayon at yumuko ng may paggalang. Walang sabi-sabing tumango si Julius Reed. Magandang makita ka, boss. Nang dumaan si Terry Moore, tumango rin ang mga security personnel bilang pagsang-ayon. Ang ganitong uri, maliwanag na mayaman, ay isa rin sa kanilang mga pangunahing patron. Ang Bronze Sparrow Terrace, bilang isang entertainment venue, ay dinarayo ng mga mayayaman. Malaki ang ginastos ng mga amo dito, karaniwan na iyon. Tumigil ka dyan. Hindi pa nakapasok si Terry Moore ay napahinto si Karen ng mga tauhan ng pinto. Buddy, bumalik ka sa umaga para mangolekta ng basura. Gabi-gabi, puro VIP dito, di ba nanggugulo ka lang?
Hinaranggan nila ang dinadaanan ni Karen, isa sa magkabilang gilid, binibigyan ka namin sa pamamagitan ng pagsasabi sa iyo na pumunta ka sa umaga para maglinis. Sumunod ka na, huwag mong ipagpaliban ang negosyo natin. Ano ba? Galit na hinubad ni Karen ang kanyang takip, itinuro si Terry Moore, na halatang inis, bakit siya nakapasok. Kasunod ni Julius Reed, ang isa ay tumango at bumabati, habang ang isa naman ay napatigil sa pintuan. Hindi niya ito tatanggapin. Kuya, lumapit ang isang kabataang lalaki, tinapik ang dibdib ni Karen, na nakangiti, siya ay isang malaking boss. Nakikita mo ba ang gintong chain at ang Rolex? Paano mo maihahambing sa kanya gamit ang iyong cup? Hey! Inagaw ng isa pang kabataan ang takip ni Karen at itinapon ito sa lupa, talaga, kasama nito. Kung mahulog ito sa lupa, sisipain ko pa rin ito ng 2 beses. Paikutan. Sinipa niya ang cup. Sa kanyang mga mata ay nagniningning ang hitsura ng paghamak. Tara, magkwentuhan tayo, bakit mukha akong tagakuha ng basura? Mahigpit na hinawakan ni Karen ang kwelyo ng kalaban, galit na nagtanong, hindi ba ako mukhang mayaman? Hindi siya kumbinsido. Bakit parang boss si Terry Moore samantalang parang kawawa naman siya? Kahit na ang pinakamasama niya, ang bank account ni Karen ay may 10 milyong mga asset. Kuya, magsalita ka ng maayos. Nagpapa-physical ka sa akin nang hindi man lang iniisip kung nasaan na tayo. Hinawakan ng binata ang kamay ni Karen nang mabilis silang pinalibutan ng mga kasama nila. Sinasabi ko sa iyo, mayroon akong 10 milyong asset sa aking bank account. Hindi pa ba sapat iyon para makapasok? Inilabas ni Karen ang kanyang telepono, at itinuro ang gang na nasa harapan niya. Teka, I'll check my balance for you right now. Pagkatapos magsalita, nagsimula siyang magpadala ng text message para tingnan ito. Hoy, anong nangyayari dito? Nang marinig ni Terry Moore ang pagtatalo sa likuran niya, nagmamadali siyang naglakad pabalik. Damn it, Terry Moore, sinasabi ng mga taong ito na namumulot ako ng basura. Pinapakita ko lang sa kanila ang bank balance ko, para malaman nilang mayaman din ako. Nanginginig sa galit si Karen. Huwag mong gawing komplikado. Hinubad ni Terry Moore ang Rolex sa kanyang palso at ibinigay sa binata. Kuya, tingnan mo, totoo ba ito? Boss, sabik na kinuha ito ng binata, at pinagmasdan itong mabuti. NONGO, si Omicron. Ang mga taong pinapayagang magtrabaho sa lugar ni Aaron Jackson ay ang lahat ng kanyang pinagkakatiwalaang mga katulong. Nalantad sa isang malawak na hanay sa mga ordinaryong araw, nahawakan nila ang lahat ng mahahalagang bagay at nakikiliti sa anumang mamahaling bagay. Totoo ito. Pinakinggan ito ng binata sa kanyang tainga at tiningnan ito sa ilalim ng liwanag. Sabik niyang ibinalik iyon. Oh, totoo naman, ah. Inabot ni Terry Moore ang kanyang kamay, at nang ilalagay ng binata ang relo sa kanyang palad, mabilis na binawi ni Terry ang kanyang kamay. Clatter! Nahulog ang Rolex sa lupa. Wow! Biglang nagbago ang mukha ng binata. Huwag mag-alala. Pinigilan ni Terry Moore ang binata na yumoko para kunin ang relo at sinipa ang Rolex. Ang lalaking ito, ay kaibigan ko, mahinang sabi niya, itinuro si Karen. Nako! Kaibigan pala siya ng amo. Humihingi kami ng paumanhin. Nang marinig ito, mabilis na lumapit ang mga kabataan at humingi ng paumanhin kay Karen. Brother, bulag kami para hindi makilala ang isang dakilang tao, mangyaring huwag mo itong isapuso. Hindi. Ang text message tungkol sa aking bank account ay hindi pa dumarating. Si Karen, hawak ang kanyang telepono, ay tumingin sa hindi nakadisplay na mensahe. Ayos lang, bulag tayo bilang aso. Please, sige na. Ang ugali ng mga kabataang lalaki ay agad na nagbago ng 180 degrees. Hindi, teka, dapat kong ipakita sa iyo kung magkano ang pera ko sa aking account. Medyo matigas ang ulo ni Karen. Kalimutan mo na, lumapit si Terry Moore at niyakap siya, naputol ang serbisyo mo sa telepono. Paano ito posible? Nagulat si Karen, umiling-iling, nagbabayad lang ako ng $10 para sa bill ko sa telepono kahapon. Bilang isang maislan at matipid na tao, palagi niyang binabayaran ang kanyang bill sa telepono ng $10 sa isang pagkakataon. Mag-ingat sa pag-aaksaya nito. Hey hey, tumawa si Terry Moore, sa flight,
Medyo nainip ako at ginamit ko ang iyong telepono para maglaro ng Russian Snake, at gumastos ako ng pera. Ako, damn it, tumahimik ka. Pumasok muna tayo sa loob. Paano kung mawalan ng pasensya si Brother Davenport at bugbugin ka? Mabilis siyang hinayla ni Terry Moore, patungo sa kinaroroonan ni Aaron Jackson. Hintayin mo ako, pagkatapos kong bayaran ang aking bill sa telepono, ipapakita ko sa iyo ang aking ipon. Habang naglalakad sa loob ay walang tigil na sigaw ni Karen sa kanila. Habang pinagmamasdan ang pag-urong ng dalawang lalaki, napuno ng emosyon ang mga kabataan. Ang mundo ng mayayamang tao ay talagang simple ngunit mapurol. Kinuha ng isa sa kanila ang Rolex mula sa lupa, pinunasan ang alikabok dito. Ang mga mayamang tao ay talagang gustong makipagkaibigan sa mga tanga, walang duda tungkol dito. Bilisan mo, itapon mo yung baseball cap, nakakasira sa paningin. Whoosh! Sinipal ng isa sa mga kabataan ang baseball cap palayo sa isang mabilis na sipa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 984, Stepping Overheads nang makarating sina Terry Moore at Karen sa Grand Hall ng Bronze Sparrow Platform, nakikipag-usap na si Julius Reed sa receptionist. Si Aaron Jackson ay kanyang empleyado, at ang dalawa ay nagbahagi ng isang medyo matalik na relasyon noong nasa Gonzales City. Maaaring sabihin na si Julius Reed ay lubos na pamilyar sa layout ng Bronze Sparrow Platform, pati na rin ang pinagkakatiwalaang staff ni Aaron Jackson. Ang namamahala sa pagtanggap ay si Rachel Pendleton, Mr. Ang pribadong sekretarya ni Aaron Jackson. Mr. Aaron Jackson, maaga ka bang nakabalik ngayon? Tumayo si Rachel Pendleton at nakangiting tanong. Bagamat si Aaron Jackson ay isang boss sa Gonzales City, hindi siya kailanman nagpalabas. Siya ay mabait at napakahusay sa mga empleyado. Mayroon akong ilang mga bagay na dapat asikasuhin ngayon, kaya maaga akong bumalik, nakangiting sabi ni Julius Reed, na iminuwestre sina Terry Moore at Karen. Ang dalawang ito ay aking mga kaibigan mula sa kabisera, plano naming pag-usapan ang ilang mahalagang negosyo. Kung may naghahanap sa akin, sabihin mo lang na wala ako, intindihin mo. Naiintindihan. Tumanggo si Rachel Pendleton, huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo, walang sino man ang makakalusot. Dagdag pa, bawiin ang lahat ng mga bodyguard sa koridor. Kung walang utos, walang pwedeng lumapit, sabi ni Julius Reed, tumanggaw tango sa isang linya ng mga tao na patungo sa opisina. Si Noam Martin, pagkatapos nagayahin si Aaron Jackson, na nag-aalala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, ay dinobol ang mga puwersang panseguridad. Karaniwan, wala pang 10 tao ang nasa rutang ito. Ngunit ngayon, mayroong higit sa 20. At lahat sila ay mga bagong mukha. Pero, si Rachel Pendleton ay medyo nag-aalala tungkol kay Mr. Ang kaligtasan ni Aaron Jackson at nag-aalangan na sinabi, kung isagawa ang mga utos. Medyo malamig ang boses ni Julius Reed, na natakot kay Rachel Pendleton na mabilis na lumipat mula sa reception upang maghatid ng mga utos sa mga bodyguard. On G Omicron, S Omicron. Sa loob ng Bronze Sparrow Platform, si Rachel Pendleton ay nagtataglay ng napakataas na katayuan. Ilang salita lang ay umatras na ang lahat ng bodyguards. Ang koridor ay agad na walang laman. Tara na. Naglakad si Julius Reed patungo sa opisina ng may mahabang hakbang, tumanggo kay Rachel Pendleton nang madaanan siya nito. Pagkaalis niya, tahimik na naglabas ng walkie-talkie si Rachel Pendleton, humanda ka sa paglipat. Nang makarating ang tatlo sa pinto ng opisina, naglabas ng susi si Julius Reed. Itinulak ang pinto, sa loob ay isang pamilyar na layout. Ngunit ito ay maliwanag na ang master ay tahimik na nagbago. Palaging mahilig magbasa si Aaron Jackson. Ang mga bookshelf sa opisina ay orihinal na puno ng mga klasikong panitikan at mga koleksyon ng mga tula at sanaysay. Ngunit ngayon, napuno na sila ng lahat ng uri ng magugulong libro. May isang hindi pa tapos na makapal na libro na naiwang bukas sa desk ng opisina. Maliwanag, ito ang libangan ni Noam Martin. Ibang-iba sa kay Aaron Jackson. Ngunit hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Noam Martin na tapusin ang libro bago siya umalis sa mundong ito. Pagkaupo sa upuan, isinara ni Julius Reed ang makapal na libro. Tinabi niya ang libro. Lumingga-lingga ang kanyang mga mata at hindi inaasahang natuklasan ang isang nobela na pinamagatang,
The Dragon Lord's Comeback, ni Jesse River. Ang libro ay napakapopular kamakailan, at nabasa rin ito ni Julius Reed, ngunit dahil ito ay serialized, ang araw-araw na mga update ay napaka-drawing. Sumuko na lang siya sa libro. Kapansin-pansin, si Noam Martin ay may parehong libangan sa kanya. Ang kaligrapya sa mga dingding ay ibinaba na rin at pinalitan ng sulat kamay ni Noam Martin na Harmony Brings Wealth. Ang parehong silid, ang parehong layout. Ngunit iba ang pakiramdam na ibinigay nito. Sobrang kakaiba. Boss, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi huminto si Terry Moore na tumingin sa paligid ng silid, tumapik dito at doon, sinusubukang alamin kung mayroong anumang mga lihim na mekanismo. Bago dumating, napag-usapan na nila ni Julius Reed ang bagay na ito. Ngunit ang opisina ay napakalaki lamang. Maliban kung ang tao ay wala sa silid. Kung talagang nandito si Aaron Jackson, paanong hindi siya natuklasan? Hindi kailangang magmadali. Umupo si Julius Reed sa upuan, sinisiyasat ang lahat sa paligid niya. Siya ay nasa silid na ito ng higit sa isang beses, at napakalinaw tungkol sa layout nito. Walang mga lihim na silid o mga nakatagong compartment. Bagamat malaki ang silid, karamihan ay bakanteng espasyo. Sa mahigit 200 square feet na kwarto, mayroon lamang isang simpleng sofa, isang desk, at isang boss's chair. May mga bookshelf na nakasandal sa dingding. Ang mga libro sa mga ito ay nakakalap ng isang manipis na layer ng alikabok. Boss, posible bang si Mr. Wala si Aaron Jackson sa kwartong ito. Tumingin-tingin si Karen sa paligid at napagdesisyonan na imposibleng may magtago dito. Walang mapagtataguan, at walang mapagtataguan. Dapat nandito ito. Tumayo si Julius Reed at bahagyang pinadausdos ang daliri sa mesa. Nagkaroon ng alikabok. Si Noam Martin na nag-iisa dito at hindi pinapayagan ang staff na maglinis ay nagpapahiwatig na ng problema sa kwartong ito. May alikabok sa mesa. Ito ang mesa ni Aaron Jackson, hindi dapat ganito karumi. Pero halatang hindi kasing kapal ng alikabok kung saan mahuhulog ang kamay ng isa. Sa madaling salita, may nakaupo rito at walang kamalay-malay na pinunasan ang alikabok gamit ang kanilang manggas. At dahil hindi pa nagagalaw ang ibang mga lugar, parang madumi at nagkakagulo. Sa buong Gonzales City, walang ibang lugar ang mas ligtas kaysa sa opisinang ito. Ang Bronze Sparrow Terrace ay si Mr. Ang kuta ni Aaron Jackson, at ang opisinang ito ang pangunahing lugar nito. Kung itinago ni Noam Martin si Aaron Jackson sa ibang lugar, kailangan nilang magpadala ng isang tao upang maghatid ng tubig at pagkain. Iyon ay walang alinlangan na lubhang mapanganib. Ang mga taong iyon ay sina Mr. Mga empleyado ni Aaron Jackson, kung sino man ang magtaksil sa kanila, si Noam Martin ay mamamatay ng walang lugar upang ilibing siya. Ito ay isang sikreto. Top secret. Ang tanging tao na maaaring maghatid ng mga pagkain kay Mr. Si Aaron Jackson ay si Noam Martin mismo. Ngayon, sa hindi mahuhulaan na sitwasyon sa Gonzales City at hindi mabilang na mga mata sa mga lokal na boss, si Noam Martin ay hindi maaaring umalis araw-araw upang magdala ng pagkain kay Mr. Aaron Jackson. Ang pinakaligtas at pinakasimpleng lugar ay ang Bronze Sparrow Terrace. Si Mr. Ang opisina ni Aaron Jackson, na walang makapasok o ng ahas na pumasok. Hindi bale na ang tanging susi ay dala kasama si Noam Martin sa lahat ng oras. Mayroong 12 ng mga bodyguard sa labas ng pinto, at hindi sila passovers. Ang Bronze Sparrow Terrace, bilang punong tanggapan, ay may daan-daang tao na nakatalaga doon. Ngunit ngayon, sa katunayan, walang bakas ng Mr. Aaron Jackson. Maghiwalay at maghanap, nagsimulang maglakad si Terry Moore sa dingding, patuloy na kumakatok sa bawat hakbang. Nakayuko si Karen sa sahig, tinatap ang mga daliri. Sa kabutihang palad, ang pinto ay nakalock mula sa loob, kung hindi, siguradong iisipin ng mga manunood na baliw ang tatlo. After 5 minutes, nagkibit-balikat silang dalawa. Walang resulta. Talagang hindi ako naniniwala na ang mga tao ay maaaring mawala sa manipis na hangin. Umupo si Julius Reed sa upuan ng boss, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili sa The Dragon Lord's Comeback sa desk. Ang libro ay medyo bago, malinaw na binili hindi pa nagtagal. Ngunit medyo may alikabok ito. Sa pamamagitan ng karapatan, kahit na marumi ang silid, hindi ito dapat magkaroon ng alikabok.
Tumangala siya at naramdaman niya na tila mas mababa ang kisame. Rachel, pinag-iisipan kong i-redecorate ang kwarto ko, may alam ka bang maaasahang renovation team? Kinuha ni Julius Reed ang telepono at tinawagan si Rachel Pendleton sa front desk. Bilang Mr. ang sekretarya ni Aaron Jackson, mas alam niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Mr. Aaron Jackson, kumusta naman ang renovation team na gumawa sa iyong false ceiling ilang araw na ang nakalipas? Personal mo pa silang pinuri, sinabing maganda ang kanilang ginawa. Sabi ni Rachel Pendleton sa telepono. Okay, saka sila na. Click. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Boss, may nahanap ka ba? Nang makita ni Karen ang kanyang ekspresyon, dali-dali siyang lumapit. Nasaan kaya ang taong ito? Sa taas ng ulo mo. Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, at tumalon siya. Sinuntok niya ang kisame. Boom! Sinabayan ng malakas na ingay. Agad na nabasag ang kisame, nag-iwan ng nakanganga na butas. Lumipad ang alikabok sa buong silid, at bumagsak din sa lupa ang kristal na chandelier. Nagbigay ng lakas si Julius Reed gamit ang kanang kamay at marahang umakyat sa kisame. Sabay kuha ng phone niya at binuksan ang flashlight function. Sa sandaling bumukas ang ilaw, nakita niya, 3 metro ang layo mula sa kanya. Nakatali si Aaron Jackson sa isang haligi. Tinapal ng tape ang bibig niya. Nakakulong sa paningin, ang mga mata ni Aaron Jackson ay puno ng galit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 985 Bakit ako magiging kuya mo? Idiot. His. Mabilis na pinunit ni Julius Reed ang tape mula sa bibig ni Aaron Jackson at sinimulang tanggalin ang mga tali. Noong Martin, maaari mo ba akong subukang patayin? Kung mamatay ako, ikaw ang magiging tunay na Aaron Jackson. Si Aaron Jackson, walang utang na loob, ay biglang sumulpat ng ulo. Whoosh! Si Julius Reed ay likas na umiwas sa gilid, ang kanang kamay ay dumapo sa ulo ni Aaron Jackson. His. Nakaramdam si Aaron Jackson ng pagkahilo sa kanyang ulo at halos mawalan ng malay. Noong Martin, hindi ko nakitang darating iyon. Ilang araw na kitang hindi nakikita, at ang iyong kakayahan ay bumuti. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, mapapait siyang nagmura, taksil, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Noon lang natauhan si Julius Reed. Nakasuot pa rin siya ng Aaron Jackson mask, tiyak na pagkakamalang noong Martin. Aaron Jackson, tulungan mo akong patayin si Julius Reed, at bibigyan kita ng walang katapusang kaluwalhatian at kayamanan. Sabihin mo sa akin, gaano karaming pera ang aabutin para magawa mo ito? Umupo si Julius Reed sa kanyang harapan, nakangiting nagtanong, o mas gusto, ano ang gusto mo? Napakasopistikado ng maskara, hindi lamang kamukha ng tao kundi kaya panggayahin ang boses. Sino mang tao na nagsuot nito, kahit sino, ay maaaring magkapareho ng tunog sa pamamagitan ng pagsasalita sa pamamagitan ng espesyal na goma sa loob nito. Kahit babae ay parang puro lalaki. Siyempre, mahal ang paggawa ng gayong mga maskara at tanging isang espesyal na organisasyon sa loob ng 10,000 Mountain Alliance ang makakagawa nito. Si Burl Radcliffe, kasama si Aaron Jackson, ang pagkuha ng 2 maskara mula sa behind-the-scenes master ni Noam Martin ay limitasyon na. Dapat mong malaman na ang gumagawa ng maskara, si Night Fairy, ay hindi madaling pasayahin. Sa una, sa likod ni Ivan Reed, ginamit ni Grace River ang kanyang mga koneksyon para halos hindi makabili ng ilang maskara mula sa Night Fairy. Sa ngayon, ang mga labi ng The North Sea sa likod ni Noam Martin ay walang ganitong kakayahan. Ang Night Fairy ay misteryoso, 1,000 mukha para sa 1,000 tao. Walang nakakaalam kung sila ay lalaki o babae. Ni walang nakakita sa totoong mukha nila. Nabalitaan lamang ni Julius Reed na mayroong isang kakilakilabot na tao sa ilalim ng 10,000 Mountain Alliance, ngunit hindi pa sila nakilala. Marahil ay nagkita na sila. Ngunit maaaring hindi iyon ang totoong mukha ni Night Fairy. Hanggang sa personal na nagsuot ng maskara si Julius Reed ay naunawaan niya ang mga sali-salimuot nito. Noong Martin, magkapatid tayo, at alam mo ang ugali ko. Gusto mong ipagkanulo ko si Brother Davenport, imposible iyon. Gayon din, hayaan mo akong payuhan ka. Walang katapusan ang paghihirap, bumalik sa dalampasigan. Kapag nalaman ito ng amo ko,
Papatayin niya talaga ang buong pamilya mo. Bahagyang bumantong hininga si Aaron Jackson, may galit sa kanyang mga mata, sa tingin mo ba kaya mong linlanggan ang lahat? Kung hindi, nagtanong si Julius Reed ng may interes, sigurado ka bang hindi namin papatayin ang amo mo? Ha, kasama kayo. Hindi ako nagyayabang, ngunit walang sino man sa mundo ang makahihigit kay Brother Davenport sa mga kakayahan. Puwera na lang sa mga babae, walang imposible sa kanya, kalmadong sabi ni Aaron Jackson habang nakatingin sa kaharap niya na kamukhang kamukha niya, I advise you, turn back to the shore. Personal kong nasaksihan ang mga sumalungat kay Brother Davenport na namamatay ng malungkot. Ngunit malinaw na hindi nakatutok si Julius Reed sa huling bahagi, nakataas ang kanyang kilay at nagtanong, mga babae. Si Julius Reed ay suave at debonair, bakit siya magiging inferior sa iyo pagdating sa mga babae? Ha, hindi pa nakakapunta ang amo ko sa higaan ng sarili niyang asawa. Noong Martin, naintindihan mo ba ang sinabi ko? Binibigyan kita ng huling pagkakataon, ang huling pagkakataon, na sumuko ngayon. Pagkatapos magsalita, biglang naglabas si Aaron Jackson ng isang nakatagong kahon ng armas mula sa likod at idiniin ito sa ulo ni Julius Reed. Bahagyang lumamig ang malamig na bibig ng nakatagong kahon ng sandata. Nakaligan mo na ba ang mga tali? Nagsalita si Julius Reed. Tama. Noong Martin, sa tingin mo ba ay maaari akong maging boss mo dahil lang maaga akong nakarating dito? Malamig na ngumisi si Aaron Jackson, sa kakayahan mo, iniisip mo pa rin na makakalaban mo ako. Pagkatapos magsalita, inalis niya ang kaligtasan, ang kanyang boses ay parang hindi pangkaraniwang malamig. Huling pagkakataon, magsalita ka, sino ang nagpadala sa iyo dito? I'm very curious, paano mo natanggal ang mga tali? Itinuro ni Julius Reed ang lubid sa likod ni Aaron Jackson na naputol na, nakatali ito ng mahigpit. Kaya ako ang magiging boss mo. Ngumisi si Aaron Jackson. Kaluskos. Binuksan ang pinto ng kwarto. Sa ibaba ay dumating ang isang serye ng maingay na mga yabag. Huwag kang gumalaw. Pagkatapos ay ang tunog ng nakatagong kahon ng sandata na ikinasa. Boss, ang dalawang lalaki sa ibaba ay ganap na kontrolado. Napakagaling. Matagumpay na ngumiti si Aaron Jackson, at itinuro sa ibaba, ngayon ay tuturuan kita ng leksyon, para maunawaan kung bakit ako magiging boss mo. Talaga, napangiti si Julius Reed at biglang inagaw ang hidden weapon box. Whoosh! Ang nakatagong kahon ng sandata ay gumawa ng ingay. Lumipad ang dart sa tainga ni Julius Reed at tumama sa bubong. Ang susunod na sandali, nakatutok ang bibig ng hidden weapon box kay Aaron Jackson. At naipit ang gatilyo sa kamay ni Julius Reed. Ngayon, tuturuan din kita ng leksyon, para maintindihan mo kung bakit ako magiging boss mo, sabi niya. Biglang tinanggal ni Julius Reed ang maskara niya. Boss, you're a broken bar. Nagulat si Aaron Jackson noong una, pagkatapos ay napuno ng pag-iingat ang kanyang mukha. Not bad, even dying to impersonate my boss. Makinig kayong lahat. Open fire, bababa ako kasama ang bastard na ito. Talagang hindi niya mapapayagan na lumitaw ang isang taong nagpapanggap bilang Julius Reed. Kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay ng magkasama. I impersonate mo yang ulo mo. Sampal. Sinampal siya ni Julius Reed sa mukha. Ang sulat, sinunog ito. Noong gabing iyon sa tabi ng ilog, napag-usapan namin ito, sagot niya. Nang matapos si Julius Reed, humagalpak ng tawa si Aaron Jackson. Boss, namiss kita ng sobra. Nagyakapan ang dalawa. Namumula ang mga mata ni Aaron Jackson, halos maluha. Sabi mo may kulang ako sa ilang lugar. Ang mga salita ni Julius Reed ay natakot sa kanya na umatras ng mabilis pa atras. Hey, you're a broken bar. Hey, ang ulo mo. Whoosh. Si Julius Reed ay pinalayas, na nagpadala kay Aaron Jackson na awkward na bumagsak mula sa bubong. And Omicron, SO, napangiwi siya sa sakit, bumaba ka na. Pumalakpak, kumilos si Julius Reed, iwinagayway ang kanyang kamay sa mga taong iyon, kung wala ang aking utos, walang sino man ang pinapasok. Bawiin. Gamit ang kamay ni Aaron Jackson, mabilis na umalis ang mga taong iyon. Parang medyo natarante sina Terry Moore at Karen sa gilid. Tungkol saan ang performance na iyon? Mag-usap. Umupo si Julius Reed sa upuan ng amo,
Medyo malinaw pa rin sa kanyang isipan ngunit medyo naguguluhan din. Pagkaalis mo, nag-iingat ako laban sa hakbang na ito, sabi ni Aaron Jackson, ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit sa sakit habang siya ay tumayo mula sa sahig, casual na binubuksan ang isang drawer sa mesa. Naglabas siya ng isang pakete ng sigarilyo. Ang bastard na si Noam Martin, kahit na humihit-hit ng sigarilyo ko Euro Broken Bar, sabi niya, huminto sa kalagitnaan ng pangungusap, Noam Martin Euro Broken Bar pinatay mo ba siya? Inilabas siya, tumanggo si Julius Reed bilang kumpirmasyon. Saan niya kukunin ang maskara kung hindi niya pinatay si Noam Martin? Ang bastos na yon, hindi ko talaga inaasahan, sabi ni Aaron Jackson, naglabas ng lighter at sinindihan ang sigarilyo sa kanyang bibig, ang kanyang tingin ay biglang nakapatong sa isang libro sa mesa. Ang door-to-door son-in-law. Nabasa ko rin ito dati, hindi masama, ngunit ang may akda ay mabagal sumulat, palaging gumagawa ng mga dahilan. Balang araw, huhulihin ko siya, at kung hindi siya magsusulat ng 7 kabanata sa isang araw, ibibitin namin siya at bugbugin. Pagkasabi noon ay itinapon niya ang libro sa basurahan at iniluwa pa ito. Damn author. Euro Broken Bar. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinayla ni Aaron Jackson ang kanyang sigarilyo, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha. Halatang matagal na siyang hindi naninigarilyo ng ganoon kalaya. Siguradong pinigilan siya. Sa totoo lang, mula nang lumitaw ang maskara ni Orren Beaumont, inasahan ko na ang araw na ito ay maaaring dumating, sabi niya na may mahabang buntong hininga, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng kakayahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 986, Elders Victor nang lumitaw ang maskara ni Orren Beaumont, nabahala si Aaron Jackson. Kung kayang pekay ni Orren Beaumont ang kanyang pagkakakilanlan, hindi rin ba? Nakaupo sa posisyon ng amo ng Gonzales City, hindi mabilang na mga tao ang nanonood sa kanya. Naglalayong palitan siya. Hinarap niya hindi lamang ang mga old-school mafia tulad ni Fabian Percival kundi ang mga hindi nakikitang organisasyon. Kahit na namatay na si Fabian Percival, aktibo pa rin ang kanyang mga tagasunod sa Gonzales City. Kahit kay Ivan Reid, napagtanto ni Aaron Jackson na siya ay ginagamit upang magtrabaho para sa ibang tao. Si Sasha Reid, na may mga koneksyon na umabot sa langit, ay hindi pa rin nakatakas sa kapalaran ng pagiging manipulahin. Ligtas ba talaga siya, bilang boss ng Gonzales City? Lalo na pagkatapos na makasama si Julius Reed at makita ang lahat ng uri ng mga mahuhusay na tao, lalo siyang nag-alala para sa kanyang kaligtasan. Ang mamatay, hindi mahalaga. Sa kanilang hanay ng trabaho, ang araw na ito ay hindi maiiwasan. Ngunit ang Gonzales City ay ang kuta ni Julius Reed, ang kanyang base. Bago na ibalik ang kanyang alaala, bago niya na-control ang 10,000 Mountain Alliance. Gonzales City ang kanyang tahanan. Ang asawa ni Julius Reed, mga kaibigan, lahat ay narito. At ang mga dumating para manggulo ay nakalusot din sa Gonzales City. Nag-aalala siya na baka isang araw, mapalitan siya at mawalan ng mapupuntahan si Julius Reed. Kaya sa araw na lumitaw si Orren Beaumont, nakipag-ayos si Aaron Jackson sa kanyang pinagkakatiwalaang confidant, si Rachel Pendleton. Kung isang umaga, hindi binibigkas ni Aaron Jackson ang tulang iyon sa kanya, ibig sabihin ay kontrolado na siya ng iba. Si Aaron Jackson ay hindi na si Aaron Jackson, pero ibang tao. Nakita ng ibang tao si Rachel Pendleton bilang sekretarya ni Aaron Jackson, marahil kahit na ang kanyang hindi wastong kasintahan. Pero silang dalawa lang ang nakakaalam na para silang magkapatid. Hindi man sila magkadugo, si Rachel Pendleton ay itinaas ng kamay ni Aaron Jackson, walang pinagkaiba sa tunay na kapatid. Ang mga susi ng opisina, pati na rin ang lahat ng sikreto ni Aaron Jackson, ay kilala ni Rachel Pendleton. Maging sa opisinang ito, may ilang nakatagong kamera. Tanging sina Aaron Jackson at Rachel Pendleton lamang ang may access upang tingnan ang mga ito. Tungkol sa kanyang lokasyon, si Aaron Jackson ay tahimik na pumunta sa ospital para sa operasyon, na nagtanim ng isang tracking chip sa kanyang balikat. Patay man o buhay, mahahanap ang kanyang posisyon. Hindi niya inaasahan na sa gabing umalis si Noam Martin sa Bronze Sparrows platform, ang mga bagay na ito ay talagang gaganap. Actually, ayaw ko talaga kay Noam Martin. Siya ay may kakayahan,
ngunit nalulong sa pagsusugal, at hindi niya natutunan ang kanyang leksyon. Idiniin ni Aaron Jackson ang kanyang upos ng sigarilyo sa ashtray, na may bakas ng paninira sa sarili, sinadya kong makita siyang kapatid kapag umalis siya. Sino ang nakakaalam na ang bastard na iyon ay magdedroga sa aking inumin at, pagkatapos kong mahimatay, ipasok ako sa isang bag at dalhin ako sa bubong. Kinabukasan, natagpuan ako ni Rachel Pendleton sa pamamagitan ng pagsunod sa tracker. Sabi ni Aaron Jackson na may mapait na ngiti, plano kong maghintay hanggang sa dumating si Noam Martin at ang kanyang pangunahing puppeteer. Pagkatapos, isasama ko silang lahat. Sino ang nakakaalam na makikilala kita, kuya? Ang pag-uusap sa itaas ay medyo naging awkward kay Aaron Jackson. Malaki ang iyong pag-unlad. Tumanggo si Julius Reed bilang pagsang-ayon. To think I worried about you, even went around asking. Nalaman mo ba kung sino ang nasa likod ng mga eksena? Ang taong namamahala sa pakikipag-ugnayan kay Noam Martin ay tinatawag na Elders Victor. Ang organisasyon ay tila tinatawag na The North Sea, kung tungkol sa mga detalye, hindi ko pa naiisip ang mga ito. Naglakad si Aaron Jackson papunta sa drawer at pilit itong binuksan. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim, at kinuha ang isang recording pen. Sa ikalawang araw pagkatapos na pumalit sa akin si Noam Martin, nagtago ako ng recording pen sa ilalim ng drawer na ito. Si Elders Victor ay napaka-misteryoso, palaging nakikipag-usap kay Noam Martin sa pamamagitan ng telepono, bihirang magpakita ng mukha. Matapos ang kanyang paliwanag, misteryosong sinabi ni Aaron Jackson, sinundan ng mabuti ng aking mga tao si Noam Martin. Marahil ay wala siyang ideya hanggang sa kanyang kamatayan. Nakuha ko lang ang pangalang The North Sea mula sa impormasyong pinilit ko mula sa kanya. Sumando si Julius Reed sa kanyang upuan, ay nalalayan ang kanyang ulo gamit ang kanyang kamay, ngunit ang North Sea ay malawak. N.O. Wala akong maalala sa Elders Victor na ito, ngunit isang bagay ang sigurado Euro, si Anna Harris ay maaaring maging pangunahing tauhan. Magpadala ng isang tao, at bantayan siyang mabuti. Anna Harris. Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron Jackson, di ba best friend yan ng hipag mo? At galing siya sa malinis na background, parang walang problema. Naaalala ko ang kanyang kapatid na lalaki, na tila pinangalan ng Sergey Harris, ay nagmamay-ari ng isang hot pot restaurant sa isang lugar. Malamang, peke lahat. Sa paggunita sa mga salita ni Lillian Thompson, si Julius Reed ay bigo at nabalisa. Ang mapahamak na alaala na iyon. Kung maalala lang niya, hindi siya magiging passive. Magtatanong ako sa paligid. Kinuha ni Aaron Jackson ang telepono sa desk. Rachel, tingnan mo ako kay Sergey Harris. Makalipas ang 2 minuto, tumunog ang telepono. Pinindot ni Aaron Jackson ang speaker button, at lumabas ang boses ni Rachel Pendleton, na wala si Sergey Harris sa asol kalahating buwan na ang nakakaraan, wala kahit saan. Ang kanyang kasintahan ay nawala na rin, ang kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan ay wala. Gaya ng naisip ko, pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata. Napakagandang gawa nila. Kuya, sino si Anna Harris? Kung siya ay nasa tabi ni Keller Radcliffe, maaari bang? Medyo nag-aalala si Aaron Jackson. Ang ganitong delikadong tao, kung iniwan sa tabi ni Keller Radcliffe, ay nakakatakot. No worries, hindi niya alam na pumutok na ang cover niya. Iligtas natin siya at sundin ang mga pahiwatig mula doon. Tumingin si Julius Reed kay Aaron Jackson. Now, you are not Aaron Jackson, you're Noam Martin. Patay na si Aaron Jackson, pinatay mo. Gayun din, bigyang pansin ang mga gawin ni Noam Martin, tulad ng kung aling daliri ang ginagamit niya sa paninigarilyo, at iba pang mga detalye. Dahil gusto siyang linlanggan ng kalaban gamit ang isang pekeng Aaron Jackson, ibaling niya ang kanilang plano laban sa kanila. Kuya, siguraduhin mo, tiyak na aalamin ko kung sino ang nasa likod nito. Tumanggo si Aaron Jackson, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Narito ang phone card ni Noam Martin, kailangan ko ng bagong pagkakakilanlan para makaalis sa lugar na ito. Pagkalapag ng chip sa mesa, tumayo si Julius Reed at kinuha ang kanyang mobile phone. Panginoon ko, ano ang iyong mga tagubilin? Ang malamig na boses ni Nelson ay nanggaling sa telepono. Cold Nelson, kilala mo ba kung sino si Elder Victor? Tanong ni Julius Reed.
Hindi na kailangang pagdudahan ang katapatan ni Cold Nelson sa kanya. Panginoon, hindi ko nakikilala si Elders Victor, ni hindi ko pa narinig ang ganoong tao. Tungkol saan ito? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagtatanong ang boses ni Cold Nelson. Malinaw na hindi niya naalala. Ang ulila ng The North Sea, o sa halip, ang prinsesa ng The North Sea Royal Family, Baylor Davenport, ay hindi patay. Nasa tabi ko lang siya, at saka, ang mga labi ng The North Sea ay tila nagtipon sa Gonzales City para gumawa ng hakbang. Ang taong nag-uugnay sa kanila ay isang taong tinatawag na Elders Victor. Sinabi ni Julius Reed ang katotohanan ng walang anumang pagtatago. Ano? Si Cold Nelson ay labis na nabigla sa telepono. Agad akong magdadala ng mga tao upang paksain ang mga labi na ito. Hindi. Pinutol siya ni Julius Reed. Ang sitwasyon ay malayo sa simple, sa tingin ko ay matagal na nilang pinaplano ito. Tulungan akong pamahalaan ang lahat ng mga gawain ng 10,000 Mountain Alliance. Kailangan kong makarating sa ilalim nito. Naiintindihan. Mag-ingat ka, aking Panginoon. Para naman kay Elders Victor, ngayong binanggit mo ito, bigla akong may naalala. Ang punong ministro ng The North Sea Royal Family ay kilala bilang Elders Victor, responsable sa pag-coordinate ng lahat, tulad ng isang katiwala. Gayunpaman, ang mga Elder Victor noon ay namatay sa pamamagitan ng iyong espada. Ang labanan sa The North Sea ay halos walang nakaligtas. Dumating ang malalim na boses ni Cold Nelson. Nakikita ko. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono, namumuo ang ngisi sa gilid ng kanyang bibig. Mga Elder Victor, kanino ko? Napatingin siya sa kanyang relo, kinuha ang recording pen sa mesa, at nakangiting tumingin kay Aaron Jackson. Maaari kang pumunta sa airport ng Gonzales City para salubungin ang eroplano. Ayon sa naunang ayos, kalahating oras na lang ako makakarating sa airport ng Gonzales City. Lillian Thompson at ang aking double ay naroon, susundan kita at lumipat tayo ng pwesto kapag nandoon na tayo. Nakuha ko. Inayos ni Aaron Jackson ang kanyang mga damit, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagpatay na layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 987 Diwata ng gabi nakaupo sa likurang upuan ng Mercedes. Isinuot ni Julius Reed ang kanyang headphone at nagsimulang makinig sa nilalaman ng recording pen. Mula noong isang linggo, paulit-ulit itong nakakuha ng mga pag-uusap sa pagitan ni Noam Martin at ng iba pa. Ngunit dahil sa mga pagtawag sa telepono, tanging panig lamang ni Noam Martin ang naririnig niya at hindi ang sinasabi sa kabilang dulo. Ang mga intensyon ng mga elder ay maaari lamang hulaan. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng mga salita ni Noam Martin, nakuha ni Julius Reed ang hindi isang maliit na halaga ng katalinuhan. Sa katunayan, ang mga elder ay ang mga pinuno na nag-uugnay sa lahat ng mga gawain sa The North Sea. Ngunit hindi ito ang taong nakontak noon ni Noam Martin. Ang pinuno ng Gonzales City ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na tinutukoy bilang Young Master. Ang mga elder ay nanirahan sa Five River Province at walang planong pumunta sa Gonzales City. Bukod dito, ang taong ito na kilala bilang Young Master ay hindi rin alam na si Anna Harris ay Baylor Davenport. Sa kanilang mga pag-uusap sa telepono, paulit-ulit nilang binanggit ang prinsesa, at maging si Noam Martin ay nanumpa na mangako ng katapatan sa prinsesa at kumpletuhin ang isang mahusay na gawain. Tumugma ito sa haka-haka ni Julius Reed. Ang maharlikang pamilya ng North Sea ay talagang hindi pa ganap na napawi. Sa pagkakataong ito sa Gonzales City, may mga ilang dosenang tao mula sa The North Sea. Kabilang sa kanila, ang ilan ay kasama ni Aaron Jackson, at ang iba ay kasama ng Radcliffe family. Ang taong nagpapanggap kay Burl Radcliffe ay isang mataas na ranggo na miyembro ng The North Sea, na direkta sa ilalim ng pamamahala ng Young Master. Sa mga kritikal na sandali, maaari niyang lampasan ang Young Master at direktang makipag-ugnayan sa mga elder. Simple lang ang dahilan ng hindi pagpatay kay Aaron Jackson, hindi pa nila nakukuha ang Divine Dragon Tripod, at sa mga panahong desperado, maaaring gamitin si Aaron Jackson bilang bargaining chip para iligtas ang kanilang buhay. Naniniwala pa nga sila na si Aaron Jackson ay maaaring may sikreto. Isang sikreto na hawak ni Julius Reed. Higit sa lahat,
Alam ng The North Sea ang pagkakaroon ng Thunder Peak Hall at maging si Noam Martin ay nabanggit si Devlin sa mga tawag sa telepono. Gayunpaman, hindi alam ng Thunder Peak Hall na ang mga tao mula sa The North Sea ay nakalusot na sa Gonzales City. Sa likod ni Otis Radcliffe ay ang tahimik na suporta ng The North Sea Conglomerate. At talagang may relasyon si Zaid Radcliffe sa Thunder Peak Hall. Ang pagbabalik ng pamilya Radcliffe sa Gonzales City ay upang magplano ng isang makabuluhang gawain. Ngunit hindi alam ni Noam Martin ang mga detalye kung ano ang gagawin, hindi sapat ang kanyang katayuan. Gayunpaman, ang kalkulasyon ng mga elder ay upang palihim na hadlangan ni Otis Radcliffe si Zaid Radcliffe. Kung hindi nila makuha ang Divine Dragon Tripod sa pamamagitan ni Julius Reed, tutulungan nila ang Thunder Peak Hall. Ang Mantis stopped ang Cicada, hindi alam ng Oriole sa likod. Hihintayin nilang magdusa ang Thunder Peak Hall at Julius Reed, pagkatapos ay aanihin ng The North Sea ang mga benepisyo sa gitna ng kaguluhan. Matapos tanggalin ang earphones, gulong-gulo ang isip ni Julius Reed. Napailing siya. Talagang curious ako kung sino talaga ang mga elder na ito. Sinabi niya na may mahinang ngiti, ang ganitong mga mazeland na mga pakana, at ang kakayahang manipulahin ang Thunder Peak Hall sa kalooban, napakagandang karakter. Si Lola Zaihua ay nabuhay ng 300 taon. Sa 300 taon na iyon, ang matandang babae na ito ay patuloy na lumaki, sa kalaunan ay naging isang nangingibabaw na figure. Sa hindi mabilang na makapangyarihang mga subordinate, ang impluwensya ng Thunder Peak Hall ay sumasaklaw sa underworld at mga sekta, ang reputasyon nito ay kakilakilabot. Masasabi ng isang tao na narating na ni Lola Zaihua ang tugatog. Sa isang taong tulad ni Devlin na nagsasagawa ng intelligence work at isang master tulad ni Brizan Beaumont na nagbabantay sa loob ng sekta. Walang marami sa mundo ang maglalakas loob na kalabanan ang Thunder Peak Hall. Ngunit kahit na ganoon, ang North Sea Elders ay maaari pa ring laruin ang Thunder Peak Hall sa kanilang palad sa ilalim mismo ng maingat na mata ni Lola Zaihua. Ginamit pa nila ang Thunder Peak Hall bilang sariling talam. Ang katalinuhan ng mga pamamaraan at pagiging maingat ng mga plano ay nangunguna sa panahong ito. Kasabay nito, malalim na itinago ng mga elder ang kanilang sarili. Kaya't kahit alam ng mundo ang pangalan ng mga elder, hindi nila alam kung sino ang mga elder. Sa pamamagitan ng nilalaman ng recording pen, nalaman ni Julius Reed na kahit si Young Master ay hindi alam kung ano ang hitsura ng mga elder. Ang tanging nakakita sa tunay na mukha ng mga elder ay ang prinsesa. Higit pa rito, maaaring makipag-ugnayan ang mga elder sa Night Fairy at gumawa ng maraming maskara. Nangangahulugan ito na ang mga elder ay maaaring lumitaw anumang oras, na nagpapanggap na sinuman. Ngunit hindi sila matutuklasan. Ang Night Fairy. Saglit na nag-alinlangan si Julius Reed, kinuha ang kanyang cellphone, at muling tinawagan si Cold Nelson. Ang iyong kabanalan. Mula sa loob ng telepono ay nanggaling ang magalang na boses ni Cold Nelson. At ang tunog ng mga kabayong pandigma na humihiyaw ay maririnig sa likuran. Nagsasanay sa tropa, pasiga na tanong ni Julius Reed. Ang Silang Dragon platform ay naiilawan, ang dakilang pagpupulong ng 10,000 Mountain Alliance ay malapit nang gaganapin. Ang lahat ng mga paksayon ay naghahanda, at dapat kong tiyakin ang kaligtasan ng iyong kabanalan. Ang tono ni Cold Nelson ay puno ng bakal na determinasyon at isang espiritu ng pakikipaglaban, ang mga piling tropang panlaban ng Wolf Cavalry ay ganap na natipon. Gayunpaman, ang Wolf Cavalry na responsable para sa reconnaissance ay hindi pa nakabalik sa Hanay. Nang matanggap ang sagradong utos ni Julius Reed, tahimik na tinipon ni Cold Nelson ang Wolf Cavalry. Ang Wolf Cavalry ay tapat lamang sa iyong kabanalan. Gayunpaman, ang unit ng reconnaissance ay lihim na na-deploy ng ibang tao at hindi pa nakakapagtatag ng pakikipag-ugnayan. NONGO, SO. Ngunit iyon ay walang pag-aalala, naroon pa rin ang pangunahing puwersa. At sila ay pumwesto sa palibot ng bundok ng DeMarco. Night Fairy, alam mo ba kung nasaan siya? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Gusto niyang hanapin ang Night Fairy. Sa ganoong paraan, malalaman niya kung sino ang minsang nagkomisyon ng mga maskara. Ang paggawa ng mga maskara ay lubhang komplikado, at kahit para sa Night Fairy, aabutin ng kalahating buwan upang makagawa ng isang maskara lamang. Ang Night Fairy ay mailap, at hindi ako makakontak.
Ngunit bilang isang miyembro ng 10,000 Mountain Alliance, kung kinakailangan, maaari ko siyang direktang tanungin. Nagsalita si Cole Nelson ng may pagmamalaki, ang Wolf Cavalry ay sabik sa dugo, kailangan ko ng 10 sakay para lipulin ang buong paksayon kung saan nakabase ang Night Ferry. Hindi yun katanggap-tanggap, mahigpit na sinabi ni Julius Reed, no indiscriminate killing. Una, tingnan kung maaari kang makipag-ugnayan sa Night Ferry at tulungan akong linawin ang bagay na ito sa lalong madaling panahon. Kailangan lang nating malaman kung gaano karaming mga maskara ang ginawa ng mga elder, at para kanino ang bawat isa. Naiintindihan. Nanlamig ang tono ni Nelson. Kuya, ang Night Ferry na ito ay may kakayahan. Si Aaron Jackson, nakaupo sa passenger seat, ay tumawa, brilliant. Sa craft na ito, kaya niyang magtago kahit saan siya magpunta. Upang gumawa ng parang buhay na maskara, kahit na may kakayahang gayahin ang mga boses. Talagang walang kapantay ang Night Ferry sa panahong ito. Dahil dito kadalasang nakaramdam ng takot ang mga tao kapag binanggit ang Night Ferry. Dahil ang taong nasa tabi mo ay maaaring hindi tunay na taong nasa tabi mo. Walang nakakaalam kung kaninong mukha ang nasa ilalim ng maskara. Mabagal na humandar ang sasakyan, patungo sa Gonzales City Airport. Hello. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Aaron Jackson. Biglang tumahimik ang loob ng sasakyan. Noong Martin, malapit nang dumating si Julius Reed sa Gonzales City Airport. Sundin ang orihinal na plano at subukang kunin ang kanyang mga salita upang makita kung makukuha mo ang Divine Dragon Tripod. Bukod pa rito, maaaring mamagitan ang Thunder Peak Hall sa kalagitnaan, dapat maging maingat ka. Si Devlin ay tuso at may pukana, nag-aalala ako na malantad tayo. Naiintindihan. Pagkatapos ibaba ang tawag, nilingan ni Aaron Jackson si Julius Reed, Kuya, hindi rin simpleng karakter si Devlin. Siya ang nag-orkestra sa mga kaganapan sa Fabian Percival ng mag-isa at patuloy na gumagawa ng mga galaw hanggang ngayon. Kahit sino pa ang mamatay, laging nabubuhay si Devlin. Iyon ang kanyang tunay na kinang. Ito ay katanggap-tanggap na matalo, ngunit hindi siya kailanman nasaktan sa panimula. Malinaw ka na ba sa orihinal na plano? Napasando si Keller Radcliffe sa kanyang upuan, walang pakialam na nagsasalita, batay sa nilalaman ng recorder, walang alinlangan na nilalayon nilang pakan-abangan si Zaid Radcliffe. Gusto nilang lumikha ng pressure at isang pakiramdam ng panganib para sa akin, na nagtutulak sa akin na ibunyag ang mga lihim ng Divine Dragon Tripod sa iyo. Tapos ako, nagsalita si Aaron Jackson, naghahanap ng direksyon. Sundin ang kanilang layout ng hakbang-hakbang. Gayun din, humanap ng pagkakataon na ipaalam kay Devlin na ang mga tao mula sa The North Sea ay nasa Gonzales City din. Yumuko si Julius Reed, nanliit ang mga mata, gusto ko talagang makita kung sino ang may hawak ng kalamangan sa pagitan ni Devlin at ng mga elder. Samantala, sa lalawigan ng Limang Ilog. Sa loob ng silid ng hotel. Isang babae ang nakaupo sa isang maluwang na kama na naka-cross legs. Gamit ang isang kamay niya ay may hawak siyang strawberry, at sa isa naman, kinuha niya ang telepono. Ang kanyang mapupulang labi ay bamuka at nakapikit habang sinabi niya, kumuha ng mga lalaki at pawiin ang pangkat ng diwata ng gabi, na tila iniutos ito ng banal na guro ng 10,000 Mountain Alliance. Tandaan, mag-iwan ng iilan na buhay para kumuha ng mensahe pabalik sa Night Ferry. Hehe, ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 988, dumating si Rogan Harsh sa lungsod ng Gonzales. Ang buwan ay lumiwanag ng mahina, ang mga bituin ay kalat-kalat sa kalangitan. Gonzales City Airport, bagamat gabi na, walang humpay ang pagpasok at paglabas ng mga sumasakay ng pasahero at ng mga papababa. Ang mga tao na may iba't ibang anyo ay nakatayo sa pasukan ng paliparan, ang ilan ay naghihintay para sa mga kaibigan at pamilya, ang iba ay may kumikislap na tingin. Ang kanilang mga mata ay walang tigil na nagwawalis sa paligid. Sa ilalim ng takip ng gabi, maraming hindi nakikitang mga figure ang matamang nanonood sa pasukan. Brizan Beaumont, sa labas ng paliparan, sa loob ng kakahuyan 500 metro ang layo. Hawak ni Brizan Beaumont ang isang telepono sa isang kamay at isang sigarilyo sa kabilang kamay. Sa harap niya, ang lupa ay nagkalat ng upos ng sigarilyo. Sa halos isang oras, mayroon ng mahigit 30 upos ng sigarilyo.
Ipinakita nito na hindi huminto si Brizan Beaumont kahit saglit. Lola, malapit na ako sa airport. Pinutol niya ang hawak na sigarilyo at umubo ng ilang beses. Ang bastos na si Devlin na iyon ay talagang nagudyok sa mga salamangkero ng Thunder Peak Hall na manigarilyo. Nagmura si Lola Zaihua sa telepono, pagkatapos ay medyo lamambot ang kanyang tono, kumusta ang huling laban? Maayos lahat, may mga sorpresa. Sumando si Brizan Beaumont sa isang puno, may bahid ng kalungkutan ang kanyang boses. Akala ko kaya kung patayin si Julius Reed at sakupin ang Divine Dragon Tripod sa isang iglap. Hindi ko alam na halos mabuwis na pala ang buhay ko. Sa kabutihang palad, mayroon akong salamin na nagpoprotekta sa puso, kung hindi, magkakaroon na ako ng aking ikapitong araw na ritual ng kamatayan. Hindi pa rin siya makatiis, naglabas siya ng panibagong sigarilyo sa bulsa at nilagay sa bibig niya. Sinindihan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na nakabawi si Julius Reed. Nagulat din si Lola Zaihua. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, muli siyang nagsalita, sa pagkakaalam ko, si Rogan Harsh, na peke ang kanyang pagkamatay 10 taon na ang nakakaraan, ay muling pumasok sa eksena. Medyo alam niya ang tungkol sa mga lihim ng Divine Dragon Tripod. Maaari nating hayaan siyang makipag-away muna kay Julius Reed, at pagkatapos ay aanihin natin ang mga benepisyo. Rogan Harsh. Nagulat si Brizan Beaumont nang marinig ito, hindi patay ang matandang lalaki. 10 taon na ang nakalipas, panandali ang taglay ni Rogan Harsh ang Divine Dragon Tripod. Ito, bagaman inakala ng marami, ay higit na totoo. Noon, parang matalim na talam ang Seven Clouds Academy. Kung saan man ito dumaan, walang tubong damo. Tumakas si Rogan Harsh gamit ang Divine Dragon Tripod sa loob ng kalahating buwan bago tuluyang napalibutan sa 5 Elemental Mountains. Sa lubos na desperasyon, tumalon siya sa isang bangin, gamit ang kanyang kakaibang lihim na pamamaraan upang huwad ang kanyang kamatayan at makatakas sa kalamidad. Mula sa araw na iyon, alam ng mundo na patay na si Rogan Harsh, dinadala niya ang sikreto sa kabila ng mortal coil na ito. Ngunit ngayon, muling lumitaw si Rogan Harsh. Ito ay tiyak na nakakakuha ng malaking pansin. Ang mga tsismis tungkol sa Divine Dragon Tripod ay umiikot sa mundo ng martial arts sa loob ng mahigit 1 dekada, ngunit ang tanging tao na posibleng humipo at nakontrol pa ang mga lihim nito ay si Rogan Harsh. Ang Grandmaster na ito, na dating dominanteng puwersa noong panahon niya, ay nasaktan ang Seven Clouds Academy dahil sa Divine Dragon Tripod, na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang sekta at pinilit siyang pekain ang kanyang kamatayan upang mabuhay ng 10 taon. Bakit muling lilito si Rogan Harsh pagkatapos ng 10 taon ng pagsisinungaling? Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-alala, nagsalita si Brizan Beaumont, namatay na siya minsan, ang mamatay muli ay tiyak na totoo. Ang parehong trick ay hindi gagana ng 2 beses. Bukod dito, ang isang tulad ni Rogan Harsh, sa kanyang pagpapatuloy, ay tiyak na magdulot ng isang sensasyon. 2 posibilidad. Ipinaliwanag ni Lola Zaihua sa telepono, sa nalaman namin ni Devlin, dapat malaman ni Rogan Harsh ang tungkol sa amnesia ng Mad Dragon. Ngunit hindi niya alam kung sino ang Mad Dragon. Pangalawa, sa loob ng 10 taon na ito, naging sapat ang kanyang kakayahan upang hindi matakot sa Mad Dragon. Si Jerry Anderson, ang presidente ng Martial Arts Association, ay talagang disipulo niya. Ano, labis na nagulat si Brizan Beaumont. Talagang prestihiyoso ang Martial Arts Association. Medyo pamilyar siya sa mga kakayahan ni Jerry Anderson. Walang gaanong mga Grandmaster, at tiyak na isa si Jerry Anderson sa mga nangungunang figure sa kanila. Tila na si Rogan Harsh, sa loob ng 10 taon, ay umabot sa isang tunay na nakakatakot na antas. Pero paano nalaman ni Rogan Harsh ang kinaroroonan ni Julius Reed? Ang mga pangyayari tungkol sa Mad Dragon ay alam ng iilan. Ito ang pinakadakilang palaisipan ni Brizan Beaumont. Isa si Lola Zaihua sa iilan na nakakaalam nito. Gayunpaman, hindi alam ng karamihan sa mga tao ang dalawahang pagkakakilanlan ni Julius Reed. May isang taong lihim na nakikipagtulungan kay Rogan Harsh. Ngunit eksakto kung sino ito, iniimbestigahan ko pa rin. Hininaan ni Lola Zaihua ang kanyang boses, huminga ng malalim, at sinabing, ang ating mga kaaway ay dumarami sa bilang, at gayon din ang ating mga karibal. Hanapin agad si Lily Jordan.
Bagamat pinatay ang 9 spirits, nalasan si Lily Jordan ng lason na hindi kayang pagalingin ng sinuman. NOC. Ito ang trump card natin laban kay Julius Reed. Hindi ba dapat si Devlin ang hahanap ng mga tao? Dumukot si Brazen Beaumont sa kanyang bulsa para lamang makahanap ng isang pakete ng sigarilyo na walang laman. Ang undercurrent sa Gonzales City ay lumalakas. Kailangang basagin ni Devlin ang deadlock. At saka, madaling hanapin si Lily Jordan. Siya ay walang karanasan at walang suporta, kaya hindi siya mahirap hanapin. Pagkatapos magsalita ni Lola Zaihua, may bahid ng pananabik ang kanyang tono, may magandang balita mula sa Medicine King Valley, halos kumpleto na ang formula. Ang Medicine King Valley ay palaging hinahangad ang aming formula. Kailangan mong mag-ingat, Lola. Nagpahayag ng paalala si Brazen Beaumont. Pagdating sa pananaliksik ng elixir ng immortalidad, ang Medicine King Valley ay palaging ang unang pagpipilian para sa pakikipagtulungan. Ngunit kahit na ito ay isang pakikipagtulungan, ang parehong partido ay may kanilang mga lihim na motibo. Ang pinakamahalagang sangkap, ang dugo ng tao, ay mahigpit na kinokontrol ni Lola Zaihua, walang mahanap na kapalit ang Medicine King Valley. Ngunit sadyang pinabagal din ng Medicine King Valley ang pag-unlad. Sinusubukang buksan ang sikreto. Hindi mahalaga, sa mga hilaw na materyales sa aming mga kamay, kahit na ang Medicine King Valley ay nag-iisip ng kanilang mga utak, hindi sila makakahanap ng kapalit. Kumpiyansa na nagsalita si Lola Zaihua, sa susunod na mga araw, personal akong pupunta sa Medicine King Valley para hikayatin silang kumpletuhin ang formula sa lalong madaling panahon. Dapat mong sundan ng mabuti si Julius Reed at samantalahin ang pagkakataong harangin siya sa gitna ng kaguluhan. Naiintindihan. Inihagis ni Brazen Beaumont ang walang laman na pakete ng sigarilyo sa lupa at dahan-daang tumayo. Nakatutok ang tingin niya sa entrance ng airport. Unti-unting huminto ang isang itim na sedan. Si Aaron Jackson, na may suot na headphone, ay inakay si Terry Moore at Julius Reed palabas ng kotse. At nakaupo si Karen sa loob ng sedan. Sa sandaling ito, si Julius Reed, na nakasuot ng salaming pang-araw at isang baseball cap, ay mahirap makilala. May hindi tama. Pinagmasdan ni Brazen Beaumont ang figure ni Aaron Jackson, na medyo nagulat. Ang parehong tao, ngunit bakit nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa aura sa pagitan ng dalawang pagkikita? Pero ang hindi niya alam. Sa huling pagkakataon, nang dumating si Noam Martin upang kunin si Keller Radcliffe, lahat ng kanyang mga tauhan ay mga nangungunang eksperto mula sa The North Sea. Ngayon, si Terry Moore na lang, kaya natural na iba ang aura. Nagmamasid sa mga anino, hindi lang si Brazen Beaumont ang naroon. Mayroon ding isang medyo may edad na lalaki. Kinuha ng lalaki ang phone niya at nag-dial ng number. Sa entrance ng airport, nakatanggap kaagad ng tawag si Aaron Jackson. Tandaan, ayon sa plano, ilagay ang presyon kay Julius Reed. Naiintindihan. Tumanggo si Aaron Jackson at sinenyasan si Julius Reed. Ilang sandali pa, naglakad si Lillian Thompson sa harapan, na sinundan ng 7 o 8 bodyguard. Naglakad na siya palabas ng airport. Nakasuot siya ng trench coat, malalaking hikaw, mahabang brown na buhok, at mataas na takong, na nagpapakita ng napaka-queenly na presensya. Kinuha ang pagkakataong ito, na nakasuot ng baseball cap, direktang pumasok si Julius Reed at nakipaghalos sa mga taong iyon. Pagkatapos ay sabay silang sumakay sa itim na sedan. Bago sumakay sa kotse, sinadya niyang ilabas ang mukha. Banal na guro, nakaupo sa likod ng sedan, napakagalang na yumoko si Lillian Thompson. Ang mga labi ng The North Sea ay talagang kasabwat ang Night Ferry. Posible bang may kaugnayan ito sa Grace River? Pasiga na tanong ni Julius Reed. Minsang nakuha ni Ivan Reed ang maskara ng Night Ferry, na ang ibig sabihin ay maaaring nakipag-ugnayan si Grace River sa Night Ferry. Holy Master, kahit na hinahanap ni Grace River ang kinaroroonan ni Leander Sylvan, kinukutya niya ang pakikisangkot sa mga labi ng The North Sea. Nagsalita si Lillian Thompson na may halong pagmamalaki, kung tutusin, kami ay iyong mga personal na alipin, at ang aming nakatatandang kapatid na babae ay maaari pang magutos sa Wolf Cavalry. Ano ang mga labi ng The North Sea, gayunpaman? Dahan-daang umalis ang sedan. Hindi pa sila nakakalayo ng may matandang lalaki na lumabas ng airport. Rogan Harsh,
Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Brizan Beaumont. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 989 na masyadong mahirap ang figure na ito, alam na alam ni Brizan Beaumont. Noong itinatag ni Rogan Harsh ang kanyang paaralan, si Brizan Beaumont ay naging mage ng Thunder Peak Hall. Ilang beses na silang nag-sparring nang walang malinaw na panalo. Ngayon, muling nagkita pagkatapos ng 10 taon, malinaw niyang nararamdaman na ang presensya ng iba ay lumakas. Matapos ang isang maikling paghinto, tumingin si Rogan Harsh sa paligid at naglakad mag-isa sa kalye. Ayon sa haka-haka ni Lola Zaihua, ang kanyang pagdating sa Gonzales City ay tiyak na suportado ng isang taong nagbibigay ng impormasyon. Kung hindi, paano mahahanap ni Rogan Harsh ang mailap na Mad Dragon? Sa sandaling iyon lang, naramdaman ni Brizan Beaumont ang isang lubhang mapanganib na aura. Klang! Instinctive niyang iginuhit ang kanyang talam. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Brizan Beaumont, pinatay mo ang aking senior, at ngayon ay naglakas loob kang magsaya dito. Sa kanyang harapan, isang lalaking may hawak na mahabang espada ang umungal sa galit. Ngayon, sasamahan mo siya sa kamatayan. Wala kaming hinanakit o hinanakit, bakit kailangan mong ipagpatuloy ito? Si Brizan Beaumont ay nasugatan at hindi niya gustong makisali sa iba ng labis. Kailangan niyang subaybayan si Julius Reed, pagkatapos ay hanapin si Lily Jordan. Karaniwan, ipinapadala niya ang gayong mga manggugulo gamit ang isang hiwa ng kanyang talam. Ngunit ngayon, malubhang nasugatan, mas pinili niyang huwag nang makaakit ng mas maraming gulo. Nasira mo ang iyong pangako at binasag ang hadlang. Pumatay ng 18 tao sa iyong paraan. Isa sa kanila ang senior ko. Hinawakan ng lalaki ang kanyang espada gamit ang 2 kamay at sumigaw sa galit, ikaw na matandang hamak na Brizan, ang mga master mula sa iba't ibang dako ay nagkukumpiyansa sa Gonzales City, maghandang mamatay. Sa pamamagitan nito, inihagis niya ang kanyang mahabang espada pasulong. Ang tunog ng hangin ay mabangis, at ang talam ay kasing kislap ng isang bahid ng malamig na liwanag. Klang! Si Brizan Beaumont, na may hawak na kutsilyo ng butcher, ay tumama ng 3 beses ng mabilis. 3 kislap ng liwanag ang lumitaw, at ang lalaki ay napaatras ng ilang hakbang. Bago pa siya muling makahampas, nasa lalamunan na ng lalaki ang patalim ng butcher ni Brizan Beaumont. Ang isang nagugutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo, kahit na ako ay nasugatan ng husto, paano ako sasaktan ng isang tulad mo? Mabangis na nagningning ang mga mata ni Brizan Beaumont habang marahas niyang sinabi, paano nalaman ng mga master sa mundo na ako ay nasa Gonzales City? Si Brizan ay malubhang nasugatan sa isang labanan patungo sa kabisera. Kung hindi dahil sa protective amulet, malamang ay patay na siya ngayon. Nang maglaon, sa tulong ni Devlin, tahimik siyang pumunta sa Gonzales City para makipagkita kay Lola Zaihua. Habang siya ay nakabawi, siya ay nagplano ng kanyang mga susunod na galaw. Ito ay isang napakalihim na pangyayari. Pagkarating sa Gonzales City, bihirang ipakita ni Brizan Beaumont ang kanyang mukha. Kung nagpakita siya, parang ngayon, nakatago sa anino. Ang tanging bagay na alam sa labas ng mundo ay na si Brizan Beaumont ay umalis sa Thunder Peak Hall at pumatay ng 18 tao sa kanyang pagpunta sa kabisera. Matapos ang isang mapaminsalang labanan sa Hilagang Kanluran, hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Ngunit ngayon, ang isang malaking bilang ng mga master ay nagmamadali sa Gonzales City. Brizan Beaumont, natatakot ka ba? Nagsisisi lang ako na hindi ako sapat para patayin ka dito. Ngunit makatitiyak ka, alam ng lahat na dumanas ng matinding pagkatalo si Master Beaumont sa Hilagang Kanluran, at ngayon ay malubha kang nasugatan. Haha, tumawa ng malakas ang lalaki, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matamis na paghihiganti, maghintay ka lang, hindi ka makakahanap ng kapayapaan. Magsalita ka, saan nanggaling ang pagtagas? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Brizan Beaumont. Halos hindi siya makapaniwala na nalantad ang ganoong sikreto. Dahil malubha ang sugat, kung siya ay haharap sa patuloy na daloy ng mga pagpatay, ito ay lubhang mapanganib. Alam na ng lahat, tinatanong mo ako. Dapat mong itanong sa iyong sarili kung bakit mo ipinaalam ang iyong kinaroroonan. Ang labanan ngayon ay nagpapatunay na ikaw ay talagang lubhang nasugatan. Kung dumating ang senior ko, siguradong patay ka na.
Tawa ng tawa ang lalaki hanggang sa langit. Ngunit biglang tumigil ang tawanan. Ang kanyang lalamunan ay malinis na pinutol ng kutsilyo ni Brizan Beaumont. Napasinghap ng mariin si Brizan Beaumont, isang pakiramdam ng hindi pa nagagawang pressure na bumabalot sa kanya. Kung nasa tuktok pa siya, papatayin niya ang sino mang humahamon sa kanya. Pero ngayon, hindi pa siya nakakabawi ng 30% ng kanyang lakas. Sa harap ng maraming mga kaaway na sabik sa kanyang pagbagsak, si Brizan Beaumont ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Sino ang nagpakalat ng balita ng kanyang matinding pinsala? Sino nandyan? Biglang lumingon si Brizan Beaumont. Pagkatapos ay tila nagulat siya, ikaw. Paano mo nalaman na nandito ako? Sa ganoong matinding labanan, kung hindi ko napansin, kung gayon, ikaw, Master Beaumont, ay talagang minamaliit ako. Si Rogan Harsh ay nakatayo wala pang 10 metro ang layo mula kay Brizan Beaumont, habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran. Nakasuot ng buong mukha ng ngiti. Totoo yan. Itinakip ni Brizan Beaumont ang kanyang kutsilyo sa kanyang baywang at nakangiting sinabi, nandito ka rin ba para patayin ako? Alam na alam mo. Bahagyang ngumuso si Rogan Harsh, ikaw at ako ay walang sama ng loob, bakit kita gustong patayin? Nandito ako para ipaghiganti ang aking alagad. Huminga siya ng malalim, puno ng kalungkutan ang kanyang mga salita, narinig mo siguro, ang presidente ng Martial Arts Association ay aking alagad. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, pinatay siya ng Mad Dragon. Hinahabol ko siya mula Southern City hanggang Nathaniel City, at ngayon nakarating na ako sa Gonzales City, palaging isang hakbang sa likod. Sayang lang nasugatan ako, kung hindi, siguradong makikipag-sparring session ako sa iyo, isang matandang kaibigan. 10 taon na ang nakalipas, at akala ng lahat ay patay ka na. Si Brizan Beaumont ay maaari lamang magpanggap na nalilito. Parehong may layunin ang dalawa, ang pumatay at magnakaw. Ngunit kung sasabihin niya ito ng malakas, malamang na hindi siya makatakas sa kamatayan. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Brizan Beaumont na walang magawa. Bakit siya nahulog sa lubos na pagkatalo sa Northwestern Road pagkatapos pumatay ng 18 lalaki? Sa labanang ito, gumuho na ang diwa niyang mandirigma. Nakabawi man siya, baka matagal nang nabasag ang pride sa loob niya. Hindi mahalaga, gusto kong marinig kung ano ang ginagawa ni Brizan Beaumont sa Gonzales City. Pinaikit ni Rogan Harsh ang kanyang mga mata, maingat na sinusukat si Brizan Beaumont. Narinig ko na ang Thunder Peak Hall ay tila interesado sa Divine Dragon Tripod, na palaging nagpaplano upang makuha ang kayamanan. Pwede ba Euro Broken Bar? Alam mo, putol ni Brizan Beaumont kay Rogan Harsh, hindi ako kailanman nakikisali sa mga gawain ng Thunder Peak Hall. Sa tuwing kumikilos ako, dapat ay pumatay. Nakakalungkot lang, nabigo ako sa isang tunggalian, dito na lang ako nakatakas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo ako ng isang matandang kaibigan na pinaniniwala ang patay na. Sinadya niyang kumilos na medyo nagulat, bagamat alam na niya ang balita ng kaligtasan ni Rogan Harsh. Hehe, noon halos hindi ako nakaligtas para lang ngayon. Malamig na umungol si Rogan Harsh, tinitigan si Brizan Beaumont, sino ang nakasugat sa iyo ng ganito? Sa kanyang isip, si Brizan Beaumont ay lubos na kilala, na may kakaunting karibal. Ngunit ngayon, dahil natalo, tila siya ay malubhang nasugatan. Ang labanan sa Northwestern Road, narinig na niya ito. Ngunit hindi sa detalye. Isang master. Hindi direktang tumugon si Brizan Beaumont. Kunin mo ito. Swish. Nagtapon ng tableta si Rogan Harsh. Pagkatapos kong matapos ang misyon ko sa pagpatay at pagnanakaw, hahanapin kita para sa isang sparring match. Pagkasabi nun ay naglakad na siya palayo nang hindi lumilingon. Sa pagtingin sa tableta sa kanyang kamay, nag-alinlangan sandali si Brizan Beaumont, pagkatapos ay itinapon ito sa kanyang bibig at mabilis na nawala sa paligid ng paliparan. Pagkaalis niya, biglang lumitaw ang isang figure. Ang tao ay nakasuot ng itim na guwantes. Katulad na nakatalukbong ng itim na tela sa kanilang mukha. Senior Rogan Harsh, nasaan si Mad Dragon? Malamig na tanong ni Rogan Harsh, ang impormasyong ibinigay mo sa akin ay palaging isang hakbang na masyadong mabagal.
Ngayong nakarating na ako sa Gonzales City, mas mabuting huwag nang tumakbo ang Mad Dragon. Medyo hindi siya nasisiyahan. Mula sa Nathaniel City hanggang sa kabisera, pagkatapos ay sa Gonzales City. Sa bawat pagdating niya sa isang lugar, aalis na sana si Mad Dragon. Nasa Gonzales City ang Mad Dragon. Ngunit napapaligiran siya ng mga amo. Pagpasensyahan niyo na po sir. Kapag naibigay ko na sa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga Panginoong iyon sa paligid niya, tiyak na ikaw ang manggaguna. Pagkatapos magsalita, ang lalaki ay nag-alok ng isang longsword gamit ang dalawang kamay, Senyor, ang iyong espada. Salamat, sure. Biglang hinugot ni Rogan Harsh ang longsword at pagkatapos ay mabilis na isinuot ito pabalik. Pagkatapos, nawala siya sa gabi. Buntong hininga. Bumantong hininga ang lalaking nakaitim, tumingin sa direksyon na iniwan ni Brazen Beaumont, at nagsalita sa sarili, Mad Dragon, tinulungan kitang alisin ang mga hadlang sa pamamagitan ng paggamit kay Rogan Harsh, at ikinalat pa ang salita para hindi maprotektahan ni Brazen Beaumont ang kanyang sarili. Pero damit, gusto mo pa rin akong patayin. Sa mundong ito, wala na sigurong mas problemado kaysa sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 970 mga problema sa pamilya Radcliffe sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Panay ang takbo ng Mercedes-Benz. Sa junction ng ilaw ng trapiko, sinadyang ibagsak ni Julius Reed ang bintana, na nagkunwaring nagpapahangin. Sa totoo lang, nagkukunwari siyang walang pakialam habang inilalantad ang katotohanang nasa sasakyan pa siya. Sa likod nila, may nakasunod na sasakyan. Nang makita si Julius Reed sa kotse, mabilis na kinuha ng lalaki sa loob ang kanyang telepono at sinimulang iulat ang sitwasyon. Aaron Jackson, hulaan kung ano ang susunod na pinaplano ng mga tao mula sa The North Sea. Ibinaba ni Julius Reed ang bintana at nakangiting tanong. Maaaring gumawa sila ng isang malaking hakbang na kinasasangkutan ni Keller Radcliffe. Umupo si Aaron Jackson sa passenger seat, malayo ang ekspresyon niya sa kasing relax ni Julius Reed. Sa ngayon, pakiramdam niya ay kaharap niya ang isang mabigat na kaaway. Ang maliit na Gonzales City ay umaakit ng napakaraming kapangyarihan. Ang Thunder Peak Hall lang ay sapat na para sumakit ang ulo ni Aaron Jackson. Ngayon, ang paglahok ng mahiwagang alyansa mula sa The North Sea ay nagpapagod sa amo ng Gonzales City. Kung alam niyang nakarating na si Rogan Harsh sa Gonzales City at papunta na si Nathaniel Worm na may hawak na espada. Mahirap sabihin kung ano ang mararamdaman ni Aaron Jackson. Kuya, ikaw ba ay talagang komportable sa pagtatago ni Anna Harris sa tabi ng iyong asawa? Mula nang malaman na si Anna Harris ay may problema, si Aaron Jackson ay labis na nababalisa. Ito ay parang isang bambang pang-time, na handang sumabog anumang oras. Masyadong delikado. Ang pinakaligtas na lugar ay nasa tabi ni Anna Harris. Si Julius Reed, sa kabaligtaran, ay tila hindi nag-abala, kung siya nga ang prinsesa ng North Sea, tiyak na gagawin ng North Sea ang lahat ng kanilang pagsisikap na panatilihing ligtas si Anna Harris. Kung ligtas si Anna Harris, magkakaproblema ba si Keller Radcliffe? Pero you're a broken bar. Kailangan mo lang maghatid ng mensahe sa The North Sea. Pinutol ni Julius Reed ang mga pagdududa ni Aaron Jackson, sabihin sa young master na alam ni Keller Radcliffe ang sikreto ng Divine Dragon Tripod. Iyon ay mapapahamak sa kanya. Gulat na bulalas ni Aaron Jackson, no way. Kung gagawin natin iyon, tiyak na mahuhuli nila siya at pahihirapan para sa impormasyon. Hindi ba ito magtutulak sa kanya sa isang hukay ng apoy? Pagkatapos magsalita, marahas siyang tumalikod, bahagyang kumunat ang noo at sinabing, Kuya, may iba ka ba sa tabi? Anong ibig mong sabihin? Natarante si Julius Reed sa tanong. Having lost your wife at middle age, meron ka bang ibang babae sa labas? Nagmamadali ka bang tanggalin ang hipag mo? Gumalaw ang lalamunan ni Aaron Jackson habang sinusubukan niyang kumbansihin, Kuya, hindi dapat masyado Euro broken bar. Smack! Bago pa siya makatapos ay napalo siya sa ulo. Anong basura ang iniisip mo? Gamit si Anna Harris, o sa halip ay ang pagkaunawa ni Baylor Davenport kay Keller Radcliffe, ang pinakabobong paraan ay ang pagpapahirap. Si Keller Radcliffe ay likas na matigas ang ulo, kahit sa kamatayan, hindi siya magbubunyag ng kahit isang sikreto. Alam na alam ito ni Baylor Davenport,
kaya hahanapin lamang niyang makuha ang tiwala ni Keller Radcliffe at matiyak ang kanyang kaligtasan. Humikab si Julius Reed, isinandal ang kanyang ulo sa likurang upuan. Relax, hindi sila gagawa ng hakbang sa Divine Dragon Tripod, hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos kung wala ito. Brilliant! Nag-thumbs up si Aaron Jackson at awkward na tumawa. Alam ko, si Kuya ay isang taong may malalim na pagmamahal at katapatan. Marunong ka talagang mambola. Napabuntong hininga si Lillian Thompson at sinabing, ipaalala mo sa akin ang isang taong nakilala ko. At ito ay Euro Broken Bar. Si Aaron Jackson, na nakatingin kay Lillian Thompson at nakataas ang kanyang kilay, ay nagtanong, Kuya, hindi mo pa siya pinapakilala. Mula sa pagpasok sa kotse hanggang ngayon, hindi niya naisip kung sino si Lillian Thompson. N Omicron Go, S Omicron. Ngunit nang makita ang kanyang estilo at aura, mas marami siyang presensya kaysa kay Itay Huntington. Hindi kaya sa paglalakbay sa capital city, naakit ng kanyang kuya ang isang mayamang babae. Ang charisma na ito, muli siyang tumingin sa kanya. Hinawakan ni Lillian Thompson ang kanyang pulang kolorete, siya ay tila mga 25 o 26 na taong gulang lamang. Sa fashionable attire, siguradong executive-level woman siya. Isang na-upgrade na bersyon ng Itay Huntington. Mas kaunti ang makamundong hangin, ngunit may higit na kagandahan. Siya ang aking lingkod. Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Ano? Halos malaglag ang panga ni Aaron Jackson sa gulat. Ngunit nang makita ang walang katapusang magalang na kilos ni Lillian Thompson, talagang hindi mapakali ang kanyang puso ng mahabang panahon. Ang pagkukumpara sa sarili sa iba ay pag-anyaya ng pagkabigo. Upang ihambing ang mga kalakal, dapat itapon ang mga ito. Ito. Tawagin mo na lang akong Lillian Thompson. Mahinang nagsalita si Lillian Thompson. Sa harap ni Julius Reed, isa siyang karaniwang kasambahay, isang utusan. Ngunit malayo sa DeMarco Mount, si Lillian Thompson ay isang reyna. Kung ito man ay ang paraan ng kanyang operasyon o ang aura sa kanyang pakikipag-usap. Siya ay palaging matalas at nagsisiwalat. Ang paggawa ng iba ay hindi maglakas loob na magkaroon ng ibang mga iniisip. Miss Thompson. Matagal na nag-isip si Aaron Jackson at sa wakas ay naisip niya ang terminong ito. Miss Thompson, ang kaibigan na binanggit mo ay Isabella Warm, kapatid ko. Siya ay tulad mo, isang manghuuyam. Hindi gaanong kasanayan, ngunit medyo nagsasalita. Malamig na sagot ni Lillian Thompson. Tama na. Itinaas si Isabella Warm. Naiinip na samabad ni Julius Reed, dapat tayong tumuon sa mga seryosong bagay. Oo, soberano. Si Lillian Thompson ay yumuko ng may paggalang, tulad ng isang batang babae na nakagawa ng mali. Ihinto ang sasakyan. Nang makarating ang sasakyan sa isang desyerto na kalsada, mabilis na bumaba si Julius Reed. Nawala siya sa mga lansangan. Nagpatuloy ang sasakyan. Ang ilang mga sasakyan na sumusunod ay huli nang dumating sa kalye. Pagkaalis ng lahat ng sasakyan, naglakad si Julius Reed patungo sa isang abandonadong lumang gusali. Lumabas ka. Tumayo siya habang nakapulupot ang mga kamay sa likod at nagsalita sa mahinang boses. Kamakailan, ang Gonzales City ay puno ng mga masters, kaya hindi ako nang ahas na ipakita ang aking sarili ng madali. Ang Red Widow ay lumabas sa kadiliman, lumuhad ng may paggalang sa lupa, ang bagay na hiniling mo sa akin na imbestigahan, halos lahat ay nilinaw ko. Ngunit ang biglaang paglitaw ni Otis Radcliffe at Burl Radcliffe ay medyo hindi inaasahan. Tumayo ka, sa pagitan mo at sa akin, tayo ay magkaibigan. Bahagyang tumawa si Julius Reed, no need for that. Sa mahigpit na pagsasalita, iniligtas ko ang iyong buhay, at nagtatrabaho ka para sa akin, pantay tayo. Hindi ko akalain na mayroon kang ganoong kabaitan. Tumayo ang Red Widow at tumabi kay Julius Reed, talagang may kakaiba sa Radcliffe family. Masasabi kong may katiyakan na si Keller Radcliffe ay hindi anak ni Knox Ridge. Kumuha ako ng mga sample ng buhok mula sa kanilang dalawa at gumawa ng paghahambing ng DNA. Sabihin mo ulit yan. Si Julius Reed na kanina lang nakangiti, medyo nabalisa nang marinig ang pangalan ni Keller Radcliffe. Dapat maging handa ka, walang kadugo ang Knox Ridge at Keller Radcliffe. Ang Red Widow ay nagsalita sa mahinang boses, na nag-abot ng isang stack ng mga dokumento, upang maiwasan ang pagtuklas,
Lumipad ako sa isang kalapit na probinsya para sa mga pagsusuri, at hindi lamang ito isang ospital, ngunit ang mga resulta ay pareho. Sa pagtingin sa bawat ulat sa kanyang kamay, magkadikit ang mga kilay ni Julius Reed. May problema ba kay Kela Radcliffe? Hindi niya ito matanggap. Ang hirap tanggapin. Hindi. Sina Kela Radcliffe at Burl Radcliffe ay magkadugo. Nangangahulugan ito na si Knox Ridge ay hindi ipinanganak na ina ni Kela Radcliffe, ngunit siya ay biological na anak na babae ni Burl Radcliffe. The Red Widow pointed to the stack of reports, speaking with a soft laugh. Hindi mo kailangang mag-alala, malinis ang background ni Kela Radcliffe, walang anumang isyu. Pero, ang Radcliffe family, may malaking problema. Paano naging ganito? Sa pagtingin sa mga ulat sa ibaba, mas lalong lumalim ang pagsimangot ni Julius Reed. Oo, ayon sa aking pagsisiyasat, ang mga lalaki ng Radcliffe family ay may kaugnayan sa dugo kay Burl Radcliffe. Pero hindi sila mag-ama ni Zaid Radcliffe. Sa madaling salita, may problema kay Zaid Radcliffe. At pati asawa niya, na lola daw ni Kela Radcliffe sa Radcliffe family, walang nakakita sa kanya. Ang Red Widow ay nagsalita ng may dramatikong likas na talino. Lahat ng nalalaman ng mga tao tungkol sa lola ni Kela Radcliffe ay nagmula sa parehong mga salita, at ang mga salitang ito ay nagmumula mismo sa bibig ni Zaid Radcliffe. I checked at the Civil Affairs Office. The person Zaid Radcliffe registered for marriage with is called Devon Ridge. Ngunit si Devon Ridge ay patay na sa loob ng maraming taon, at 3 taon pagkatapos ng kanyang kamatayan ay ipinanganak si Burl Radcliffe.